Sa sandaling ito, pinipigilan ng isang grupo ng mga bully si Mori, ngunit hindi niya nakikilala ang mga ito, kaya ipinaalala sa kanya ng kanilang pinuno na si Ma'am Ota kung paano siya nakaharang sa kanila noong nangunguha sila ng ibang estudyante. Sinimulan nila siyang salakayin at madali niyang naiwasan ang kanilang mga suntok, ngunit bigla siyang tumayo at hinayaan silang tamaan siya. Sa bahay, tinanong siya ng ama ni Mori kung bakit niya hinayaang saktan siya ng mga bully gayong madali naman niya itong matatalo. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang masaktan sila dahil noong bata pa siya, nasaktan niya ng husto si Ma'am Ota. Nagtataka ang kanyang ama kung naaalala niya si Nico, at naalala ni Mori ang mga alaala noong bata pa siya kung saan palagi siyang nasasaktan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na natapos na niya ang kanyang pagsasanay at pinili niya itong maging pamilyar sa kanya, na naging dahilan upang iluwa niya ang kanyang pagkain. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang pamilyar ng isang mangkukulam ay karaniwang isang hayop, ngunit sa nakaraan ang mga hayop ay sumisipsip ng mahiwagang enerhiya at nagkaroon ng anyo ng tao. Kasama nila ang pamilyar na baka at tigre na nagpakasal sa mga tao at ang kanilang mga anak ay nakilala bilang mga dambuhala. Sinabi ng kanyang ama na sila ay isang angkan ng mga dambuhala at naiintindihan ni Mori ang kanilang lahi, ngunit hindi niya ito nakikitang nauugnay sa modernong panahon. Kaya't sinabi sa kanya ng kanyang ama na dapat nilang panatilihin ang mga siglong lumang kasunduan na maglingkod bilang mga tagapag-alaga at itinala na siya ay magsisilbing bodyguard nito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na aalis siya para sa isang mahalagang paglalakbay sa negosyo, kaya dapat itong manatili sa bahay kasama niya, na nagdudulot sa kanya na mabulunan muli ang kanyang pagkain. At iniisip ng kanyang ama kung sinasadya ba niya ito. Nakita namin si Nico na lumilipad sa kanyang walis na umaasang si Mori ay nasa mabuting kalagayan, at naaalala niya ang una nilang pakikipag-ugnayan kung saan siya nahirapang bigkasin ang kanyang pangalan. Bigla niyang sinira ang bintana at bumagsak sa harapan niya. Kaya humihingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng kanyang balanse. Binanggit niya na hindi niya naisip na magdudulot siya ng kaguluhan kaagad, kaya sinubukan niyang tulungan siyang maglinis, ngunit sinabihan siya nitong magpahinga at tamasahin ang cookies na ginawa niya. Napansin ni Nico na medyo gwapo na siya at iniisip niya kung may masamang iniisip ito tungkol sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na magpahinga dahil umaasa siyang magagawa nila ang mga bagay-bagay. Nalungkot siya na kinaladkad siya ng kanyang ina na maging bodyguard niya, ngunit binanggit niya na kung may kontrata ay dapat nilang tanggapin ito. Nag-aalok siya na ayusin ang sirang bintana gamit ang kanyang mahika, at sinabihan niya itong magdala ng isang bagay na mahalaga sa kanya na magagamit nila bilang isang medium. Nagpa siya silang gamitin ang paborito niyang tasa, at nabigla siya na gumana ang kanyang mahika, ngunit nabasag ang kanyang tasa, at hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag niya na upang ayusin ang isang bagay na nasira, kailangan nilang isakripisyo ang isang bagay na mahalaga, ngunit siya ay nagagalit dahil hindi niya sinabi sa kanya iyon sa simula, na sinasabi sa kanya na ang tasa ay mahalaga sa kanya. Sa tingin niya ay hindi pa rin siya nagbabago, dahil nagdudulot pa rin siya ng gulo para ayusin niya. Ngunit pinupuri niya ang kanyang mahika, sinasabi sa kanya na halos hindi niya siya nakilala. Gusto niyang ipakita sa kanya ang isang spell na nagpapalit ng mga bagay, at ginagamit niya ito sa kanyang sarili. Kaya't pumihit siya na parang papel, ngunit bigla siyang tinatangay ng hangin, kaya't sinubukan niyang iligtas siya, ngunit hindi niya ito mahuli, at nahulog siya sa isang bitag. Iniisip niya kung mayroon siyang spell para mabago ang sarili pabalik sa normal, at napapansin niya na malapit nang mawala ang spell niya, ngunit kung hindi siya makalabas, permanente siyang magiging flat. Dumating si Ma'am Ota, tinanong si Mori kung ano ang ginagawa niya sa harap ng kanyang bahay, at sinabihan niya si Ma'am Ota na magdala ng vacuum cleaner, ngunit tumanggi siya, iniisip kung gusto ni Mori na lumaban. Kaya't inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkataranta ni Ma'am Ota, at nabasag niya ang pader sa likod niya, sinunggaban si Nico bago siya nag-transform. Laking gulat ni Ma'am Ota nang makita siyang muli pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit nagalit siya na sinira ni Mori ang pader, kaya sinabihan niya si Nico na ayusin ito. Pero ginagamit niya ang buhok ni Ma'am Ota bilang medium sa pag-aayos ng dingding, kaya naaawa siya rito, pero sinabi ni Mori na okay lang. Pagkatapos nito, nabanggit ni Nico na kailangan niyang bumili ng mga damit, ngunit napunta siya sa pagbili ng marami. At para tulungan si Mori na dalhin ang lahat ng gamit niya, nagcast siya ng super light spell sa mga bag. Sa palagay niya ay kapaki-pakinabang ang kanyang magic, ngunit sinabi sa kanya na hindi niya ito dapat ibunyag sa lahat. At nabanggit niya na ang isang baguhan na tulad niya ay may hindi matatag na mahika, kaya ang pinakamahusay na paraan para sa kanya upang patatagin ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba.
Nangangako siyang tutulungan siyang makamit ang kanyang pangarap, na siyang dahilan kung bakit siya nangangarap tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang isang gusali ay nasusunog. Napansin niyang may babaeng natigil doon, kaya't inilabas niya ang kanyang lumilipad na walis, planong gamitin ang kanyang mahika upang iligtas ang babae. Ngunit nagpasya siyang samahan siya, sinabihan siyang tumutok sa paglipad habang inililigtas niya ang babae, kaya lumipad silang dalawa patungo sa nasusunog na gusali. Matagumpay nilang nailigtas siya, ngunit hindi kayang hawakan ng walis ang bigat ng 3 tao, kaya ginamit ni Nico ang kanyang spell upang gawing mas magaan si Mori, ngunit nakakaapekto rin ito sa kanyang personalidad. Nagtataka ang babae kung sino sila, kaya sinabi niya sa kanya na si Nico ay isang mangkukulam at siya ay isang dambuhala, na ikinagulat niya. Ang walis ay hindi kayang dalhin ang mga ito ng matagal, kaya para sa isang malambot na landing, ginamit ni Nico ang spell sa kanyang sarili, at pareho silang naging sobrang masayahin. Nagpasalamat ang babae sa kanilang pagligtas sa kanya, ngunit napagtanto nilang nakalimutan nila ang kanilang mga bag, kaya nagmamadali silang kunin ang mga ito. Pero nahihirapan sina Mori at Nico na bitbitin ang mga bag nila papunta sa bahay nila dahil parang sobrang bigat. Binasa niya ang spellbook, napagtanto na ang side effect ng kanyang spell ay nagpapabigat sa mga bagay pagkatapos. At bigla silang bumagsak sa lupa habang bumibigat ang kanilang mga katawan sa gabi. Pinasalamatan ni Nico si Mori para sa kanyang tulong at sa tingin niya ay kamangha-mangha na kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, ngunit naalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na isang sakuna ang sasapitin ni Nico sa loob ng 1 taon, at ang kanyang misyon ay protektahan siya bilang pamilyar sa kanya. Kinabukasan, tinanong ni Nico si Mori kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos ng kanilang unang araw na magkasama, ngunit wala siyang gaanong opinyon at sinabihan siyang magbihis. Ipinaliwanag niya na kahit childhood friends sila, opposite gender pa rin sila, pero masaya si Nico na nakikita niya itong babae, at nagsimula na naman itong mangarap ng gising. Pagkatapos nito, sabay silang pumapasok sa paaralan, at napansin ni Nico na magkaklase sila, na nagpapasaya sa kanya, habang iniisip ni Mori kung paano siya dapat protektahan. Pagkatapos ng seremonya ng pagpasok, napansin ni Nico na lahat ay lumaki, at ilang mga mag-aaral ay nagsimulang makipag-date sa isa't isa. Sinabi sa kanya ni Mori na kailangan nilang mag-usap, at sa palagay niya ay ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit pinayuhan siya nito na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam at gumamit ng mahika. Sa paaralan, bumalik sila sa kanilang klase, kung saan nagpakilala ang kanilang guro na si Yuri, at sasabihin niya sa kanila na mahilig siyang magbasa ng manga, ngunit natatakot siya na pagtawanan nila ang kanyang anak, kaya nagpasya siyang sumayaw na lang, at sinabihan niya ang lahat na magpakilala, kaya pinaalalahanan ni Mori si Nico tungkol sa kanyang payo kanina. Nagsimula si Yuri sa mga lalaki, at napansin ni Nico na hindi niya sinasadyang maprotektahan ito. Sa palagay niya ay dapat niyang gamitin ang kanyang mahika para tulungan siya, iniisip na maaaring makumbinsi siya nito na hayaan siyang gumamit ng mahika hanggat gusto niya. At siya ay gumagamit ng isang spell na maaaring gumawa ng anumang bagay na mas malaki, ngunit hindi niya sinasadyang natamaan ang isang bahagi ng kanyang buhok, kaya mabilis itong lumaki, ngunit walang nakakapansin dito maliban kay Yuri, na sa tingin niya ay guni-guni niya lamang ito dahil sa sobrang dami niyang binabasa na manga. Natakot si Nico at sinubukang balikan ang spell sa pamamagitan ng paggawa nito muli, ngunit hindi niya sinasadyang natamaan ang ulo nito, kaya naging napakalaki. Hindi niya ito napansin, ngunit nabigla si Yuri nang makita siyang ganoon, at sinubukang balikan ni Nico ang spell, ngunit hindi niya sinasadyang natamaan ang braso nito, at sa wakas ay napansin niya ang nangyayari. Kaya, pilit niyang tinatago ang dambuhalang braso habang nagpapakilala, ngunit nakakakuha ito ng atensyon ng lahat dahil mukha siyang weirdo. Habang nakaupo siya, ipinatong ni Mori ang kanyang braso sa mesa ni Nico, ngunit nang magsimula siyang mag-spell para bumalik ito sa normal, bigla siyang sinabihan ni Yuri na magpakilala, kaya mabilis siyang tumayo, ngunit hindi niya sinasadyang natamaan ang sarili gamit ang kanyang spell, kaya siya ay naging higante. Gulat na gulat ang lahat nang makita siya, kaya inamin niya na isa siyang mangkukulam, na ikinaiinis ni Mori dahil kakablow lang niya ng cover nila. Pagkatapos nito, sinabi ni Yuri sa lahat na ipinaalam na sa kanila ng ina ni Nico na siya ay isang mangkukulam, at ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay kasama ang paaralan. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin sa kanya ang lahat at iniisip ni Mori na walang makikipagkaibigan sa kanya, pagkatapos ng nangyari dahil hindi sila sanay na kasama ang mga mangkukulam. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Mori si Nico na sabay na maglakad pa uwi,
ngunit hiniling ng kanilang kaklase na si Kara at ng kanyang kaibigan na si Kokumi na kumain kasama si Nico. Pagdating nila sa restaurant, sinubukan silang ligawan ng isang grupo ng mga lalaki. Ngunit, tinanggihan sila ni Kara at tinawag silang mga talunan na humahanga kay Nico. Pinupuri niya si Kara, ngunit nagsimula silang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili, kaya sinabi niya sa kanila na maaari siyang gumawa ng ilang mga spell, ngunit nakita ni Kara na mapanganib ang kanyang kumpiyansa. Ibinunyag ni Nico na hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan na kasing edad niya, kaya gusto niyang laging makipag-hangout sa ibang mga babae. Iniisip kong magkaibigan na sina Kara at Kokumi simula middle school, kaya sinabi ni Kokumi na malungkot siya sa middle school, ngunit inanyayahan siya ni Kara na tumambay at naging magkaibigan sila. Tinanong ni Kara si Nico tungkol kay Mori, kaya ibinunyag niya na magkaibigan sila noong bata pa sila, ngunit nagtataka si Kara kung bakit sila magkasamang umuwi. Sinabi sa kanya ni Nico na nakatira sila sa iisang bahay, na ikinagulat niya dahil sa tingin niya ay hindi nararapat. Pero ipinaliwanag ni Nico na hindi sila nagde-date, kaya pinakilala siya ni Kara sa kanya dahil naghahanap siya ng boyfriend. Samantala, gustong maghiganti ng mga lalaking tinanggihan, ngunit bago pa sila magkagulo, biglang dumating si Mori at tinuruan sila ng leksyon. Nagsisinungaling si Nico tungkol sa kung paano siya hindi isang perpektong tao at naniniwala sila sa kanya, na nagpapadama sa kanya ng pagkakasala. Kinabukasan, nagkukumpulan ang mga estudyante sa paligid ni Nico at sinabi nila sa kanya na siya ay kamangha-mangha, na ikinatuwa ni Mori dahil nag-aalala siya na hindi siya makikipagkaibigan. Hiniling ni Kara kay Nico na ipakita ang kanyang mahika, ngunit nagalit si Mori dahil alam niyang hindi dapat ganoon ang paggamit ng magic. Sinasabi niya na kaya niyang gawin ang anumang bagay at nagsimula siyang gumamit ng mga spells. Ngunit biglang pumasok si Yuri sa klase at laking gulat niya nang makitang nabaligtad ang silid-aralan. Ibinalik ni Nico sa normal ang lahat, at ipinaliwanag ni Yuri na ang kanilang unang klase ay tungkol sa libangan, na sinasabi sa lahat na maglalaro sila ng fruits basket. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga estudyante dahil ito ay larong pambata, at iminumungkahi nilang gamitin ang magic ni Nico para magsaya. Tumungo sila sa labas kung saan tinuturuan sila ni Nico kung paano lumipad bago espel ang kanyang spell, na nagiging sanhi ng paglutang nila, at nasiyahan silang lahat sa karanasan. Naiinggit ang mga estudyante sa ibang klase dahil nakakatamad ang paglalaro nila. Habang nagsasaya ang klase ni Nico, tinanong siya ni Mori kung ayos lang siya dahil kumukonsumo siya ng mahiwagang enerhiya, ngunit binanggit niya na maaari niyang i-recharge ito sa pamamagitan ng pagkain, at ang pinakamahalaga ay nasiyahan ang lahat. Hanga siya sa pagtingin nito sa mga bagay-bagay dahil siya ang ganap na kabaligtaran, at hindi pa siya nakaramdam ng saya mula nang ipanganak bilang isang dambuhala. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapani-paniwala at sa palagay niya ay dapat niyang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Pero naalala niya nung iniwan siya ng mga kaibigan niya dahil akala nila freak siya. Bigla nilang napansin na may pumasok na truck sa Magic Circle, at nataranta ang driver nito habang nagsisimula itong lumipad. Ngunit umalis ito sa bilog at malapit na itong bumagsak sa lupa, ngunit naabutan ito ni Mori. Nagtataka ang lahat kung paano niya ginawa iyon, kaya sinubukan ni Nico na takpan siya. Ngunit pinigilan siya ni Mori at ipinahayag sa lahat na siya ay isang dambuhala. Sa tingin niya ay sisimulan na nilang makita siyang isang freak, ngunit lahat sila ay namangha sa kanyang lakas, at nagtataka siya kung bakit hindi sila natatakot sa kanya. Kaya't ipinaliwanag nila na lumilipad sila kanina lang, at alam na nilang mangkukulam si Nico, kaya hindi na sila magtataka kung isa itong dambuhala dahil childhood friend niya ito. Nakita namin ang ina ni Nico, si Ibuki, na dalubhasa sa Prophecy Magic, at ang kanyang libro ay nagbanggit ng ilang numero na tumutukoy sa eksaktong mga salita na matatagpuan sa loob nito. Nadikod niya ito at napagtanto na ang mga aso at patak ng ulan ay magdudulot ng sakuna, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala, nakikita namin si Mori na naghahanda ng kape, at nalaman namin na natutuwa siya sa mapayapang katapusan ng linggo. Nagising si Nico at sinubukang kunin ang kanyang atensyon, sa pag-aakalang maaakit siya sa kanyang casual na hitsura, ngunit hindi siya nagpapakita ng interes sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag maging tamad dahil lamang sa holiday, at itinala na ang lahat ng kanyang mga damit ay mukhang pareho. Kaya kinuha niya ang fashion magazine na ibinigay ni Kara sa kanya at nagsimulang humanga sa mga damit na suot ng mga modelo. Ngunit bigla siyang nakaisip ng ideya at nagpas siyang gumamit ng mahika. Gumagawa siya ng spell upang gawing tunay na damit ang mga larawan, ngunit dahil ang mga larawan ay nagpapakita lamang sa harap, lumilitaw na transparent ang likod. Gusto niya ang disenyo,
kaya umalis siya sa kanyang silid, naglalakad ng patagilid. Ngunit hindi napansin ni Mori ang kanyang bagong damit at bumangon upang maghanda ng isa pang tasa ng kape. Ngunit inakusahan niya siya na isang pervert at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang damit. Kaya sinabi niya sa kanya na mukhang maganda ito dahil iba ito sa iba niyang damit. Sa palagay niya ay dapat silang lumabas dahil nakabihis na siya, ngunit nabigla siya dahil hindi siya maaaring lumabas na may suot na damit. Sinabi sa kanya ni Mori na maganda ang damit, ngunit maganda rin ang kanyang pang-araw-araw na damit dahil naniniwala siyang mas maganda ang mga tao sa mga damit na gusto nila. Nahihiya siyang marinig ito, at nagmamadali siyang magpalit ng damit, ngunit nakalimutan niya ang kanyang transparent na likod. Naguguluhan siyang makita ito, tinanong siya kung uso ang mga uri ng damit na iyon, ngunit sinabihan niya itong ihinto ang pagtingin sa kanya. Nagpalit siya ng kanyang karaniwang damit at sinabi nito sa kanya na napakaganda ng mga ito kaya tumibok ang kanyang puso. Kaya namula siya sa narinig, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa kanya. Tinanong niya kung anong panahon ang mga damit, na ikinagulat niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na sila ay pag-aari ng kanyang lola na French, at sinabi niya sa kanya na ang kanyang jacket ay mula rin sa parehong panahon. Nadismaya siya na tumibok ang puso niya sa mga vintage na damit at iniisip niyang hindi siya masaya dahil naging magulo ang bahay niya pagkarating niya. Inamin niya na ito ay bahagyang totoo na ikinagalit niya. Ngunit idinagdag niya na lumaki siya kasama ang kanyang ama at nakasanayan niyang kasama siya. Hindi niya nagustuhan ang kaguluhang idinulot nito noong una, ngunit nagbago ang kanyang mga pananaw pagkatapos niyang manirahan sa kanya. Sinabi niya sa kanya na isuot ang mga damit na sa tingin niya ay komportable dahil ang lahat ng mga damit ay angkop kapag isinuot ng tama, at ipinaliwanag na siya ay nasa sabik lamang dahil ang kanilang panlasa sa mga damit ay magkatulad. Binanggit niya na perpekto ang panahon, kaya niyaya niya itong lumabas at sabay naman ang halian, na masaya nitong tinanggap. Sa gabi, nakatanggap sila ng mga pakete at sinabi ni Nico kay Mori na sila ay mula sa Ibuki, sa pag-aakalang naglalaman lamang sila ng kanyang paboritong serye ng manga. Ngunit napansin niya na nagpadala rin ito sa kanya ng isang sulat, kaya agad niyang binuksan ito upang makita kung tungkol saan ito, at pinasalamatan siya ni Ibuki sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ibinunyag niya na siya ay nasa isang maliit na nayon sa Japan na tinatawag na Yuzenkyo, kung saan kinuha ni Nico ang kanyang pagsasanay, at ipinaliwanag niya na siya ay nananatili doon dahil ito ang perpektong lugar para itaas ang kanyang mahiwagang enerhiya. Nalaman namin na ang paghula sa hinaharap ay kumakain nito, at gusto niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan upang makakuha ng mga tumpak na hula dahil alam niya na ang kanyang hula ay hindi palaging tama. Sinabi niya sa kanya na alagaan si Nico, at naniniwala siyang gagawa ito ng magandang trabaho dahil lagi siyang tinutulungan nito mula pa noong mga bata pa sila. Hiniling ni Nico kay Mori na tulungan siyang dalhin ang mga kahon, ngunit sinabi niya sa kanya na managot para sa kanyang sariling mga bagay, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang light na spell, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa mga side effect nito, kaya gumamit siya ng isa pang spell sa halip, na naghahati sa kanya sa dalawa. Masaya siya na magagawa niya ng mas mabilis ang kanyang trabaho, ngunit napansin ni Mori na kahit na nahahati siya sa dalawa, ang halaga ng mga kahon lamang ng isang tao ang kaya niyang dalhin sa bawat pagkakataon. Iniisip niya na kung gagawa pa siya ng dalawa pang kopya ng kanyang sarili, mas mabilis nilang matatapos ang gawain, ngunit isang kahon pa rin ang dala nila, kaya napagtanto ni Mori na hati rin ang kanilang katalinuhan. Nagpasya siyang dalhin ang mga kahon sa kanyang sarili at nagsimulang basahin ang natitirang liham, kung saan binanggit ni Ibuki ang isang bagong prophecy na ang isang aso sa ulan ay magdudulot ng sakuna. Bigla niyang narinig na sumisigaw si Nico dahil hinahabol siya ng aso, kaya sinugod niya ito para iligtas, pero nakagat ang braso nito. Humingi ng paumanhin ang may-ari ng aso, ngunit galit na sinabi ni Mori sa kanya na mag-ingat, na natakot sa kanya at sa kanyang aso, kaya't pareho silang tumakas. Nagbalik si Nico sa kanyang orihinal na sarili, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga aksyon dahil humantong ito sa kanyang pinsala, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang. Pumunta siya upang maghanda ng kape para sa kanya, at muli niyang binuksan ang liham, na mayroong isang magic seal upang tulungan siyang maunawaan kung lumipas na ang sakuna. Ngunit naroon pa rin ang selyo, kaya nasa panganib pa rin sila. Sa tag-ulan, gusto ni Nico na bumili ng red beans para maibalik ang kanyang mahika, at kahit pilit siyang pigilan ni Mori, hindi niya maihayag ang prophecy, kaya nagpasya siyang samahan siya. Alam niyang kailangan niya itong protektahan, kaya sinabihan niya itong pumunta sa ilalim ng kanyang payong, na ikinatuwa niya, umaasang may makakita sa kanila na magkasama. Napansin ni Kara na hinihiling nila si Nico na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito maiiwan.
Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Nico na hindi sila pauwi, kaya naisip niyang dinadala siya nito sa isang lugar upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit dinala siya nito sa isang bukas na lugar at sinabihan ang sinumang nagtatago na lumabas. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng maskara ng aso, tulad ng paboritong karakter ni Nico sa anime, ngunit nag-aalala si Mori dahil naaalala niya ang prophecy. Inaatake siya ng tao, at napansin niyang mabilis ang kanyang kalaban, ngunit may talino pa rin siya pagdating sa lakas. Ang umaatake ay nagpatawag ng bugso ng hangin na nagpa-attract kay Mori, at si Nico ay nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa likod. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at naglulunsad ng nagninangas na kamao, kaya ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili, ngunit ito ay lumiliko na isang distraction lamang habang si Mori ay lumitaw sa kanyang likuran. Tinanggal niya ang kanyang maskara, ngunit hindi niya ito makilala, at tinawag siya ni Nico na Conchi, na ikinagulat ni Mori. Binanggit niya na siya ay isang tengdo mula sa bundok kung saan siya nagsanay, at ipinaliwanag niya na sinusubukan lang niya ang lakas ni Mori dahil dumating din siya para protektahan siya. Umuwi silang lahat, at masaya si Conchi na makita si Nico pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit nagalit si Mori dahil hindi siya pinapansin ni Conchi. Binanggit niya na pinoprotektahan ng kanyang mga magulang ang bundok kung saan siya nagsasanay noon, at naalala niya kung paano sila naging magkaibigan nang magkakilala sila habang pareho silang nasa pagsasanay. Tinalakay ni Conchi ang mga nakakahiyang sandali mula sa kanilang pagkabata na ikinamulan niya, ngunit pinutol sila ni Mori, tinanong siya kung bakit siya pumunta doon. Kaya't isiniwalat ni Conchi na hiniling sa kanya ni Ibuki na maging tagapag-alaga ni Nico, at walang pakundangan siyang humingi ng isa pang burger, kaya ibinato ito ni Mori sa kanya. Muling itinanong ni Mori ang tunay na dahilan sa kanyang pagdating, ngunit tumanggi siyang ihayag ito. Kaya't sinabi ni Mori kay Nico na gumamit ng spell para makapagsalita siya, at ginawa niyang bagay na nagsasalita ang kanyang payong. Nakikita nitong nag-aaway sila at napapansin na ang mga dambuhala at tengdo ay palaging magkaaway. Kaya't sa wakas ay naunawaan ni Mori kung bakit hindi naging pala kaibigan si Conchi sa kanya. Tinanong siya ni Mori kung bakit hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan at patuloy na naniniktik sa kanila, at ipinaliwanag ni Conchi na gusto niyang protektahan si Nico nang walang tulong ng isang dambuhala, upang makapagbigay siya ng kaluwalhatian sa kanyang lahi. Pinasalamatan siya ni Nico sa pagprotekta sa kanya, at sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng paraan upang magamit ang kanyang kapangyarihan bilang pamilyar. Ngunit inihayag ng kanyang payong ang kanyang sikreto na nabayaran ni Ibuki ang lahat ng kanyang mga utang. Tanggap niya na nasayang ang lahat ng kanyang pera, kaya nalunod siya sa utang, at naisipan niyang umalis sa bayan. Ngunit nakilala niya si Ibuki, na nagbayad ng lahat ng kanyang utang at nagpadala sa kanya upang protektahan si Nico. Si Nico ay naghahanda ng tsaa, habang si Conchi ay nagbibigay ng isang papel kay Mori na nagsasabi sa kanya na mayroong isang bagong hula na nagbabanggit na may isang kaaway sa paaralan. Napansin niya na pinapanood niya si Nico mula nang magsimula ang kanyang klase. Ngunit dapat nilang ilihim ito sa kanya dahil may stress siya nito at mahuhulog siya sa kadiliman. Bumalik si Nico, at tinanong siya ni Conchi kung paano siya mabubuhay kasama ang isang kakaibang halimaw tulad ni Mori, kaya nagsimula silang magtalo kung sino ang mas mahusay na bodyguard. Naisip ni Mori na dapat silang lumabas upang ayusin ito, ngunit pinigilan sila ni Nico. Sinabi sa kanila na dapat nilang kalimutan ang mga isyu sa pagitan ni Tengus at ng mga dambuhala. Nakaisip si Nico ng ideya na gawin silang malapit na magkaibigan sa pamamagitan ng spell sa pagkain. Ngunit para gumana ng maayos ang spell, kailangan niyang pakainin sila sa tamang pagkakasunod-sunod. Kaya't sinabihan niya si Mori na kumain muna, ngunit nang subukan niyang ipasa ito sa kanya, sinabihan niya itong ibigay ito kay Conchi. Habang sinisimulan niya itong kainin, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Mori, at naging pala kaibigan siya sa kanya. Kaya nabigla si Conchi at sinubukan siyang itulak palayo. Ngunit habang kumakain si Conchi, nagiging kakaiba si Mori. Hindi maintindihan ni Conchi ang nangyayari, kaya tumakbo siya palayo. Ngunit nakita niya ang dalawang bata na sinusubukang ibaba ang kanilang lobo. Tinulungan niya silang maibalik ito, ngunit hindi niya sinasadyang nalaglag ang mahiwagang merienda. Matapos itong kainin ng mga bata, lahat sila ay nakulong sa love spell, at nakita sila ni Nico na bumubuo ng isang kadena ng mga balikat. Humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng problema, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang magkaayos sila. At tumunog ang doorbell, kaya binuksan niya ang pinto, iniisip na siya ang kartero. Ngunit bigla nilang narinig ang kanyang mga sigaw, kaya mabilis silang tumakbo sa kanya,
at nakita nila na siya ay masakit dahil pagkatapos niyang matanggap ang mga damit, sinubukan niyang isuot ang isa sa mga ito, ngunit bigla itong naninigas. Ang mga mata ay biglang lumitaw sa kanyang damit, na nagsasabi sa kanila na ang anak na babae ng mangkukulam ay nahuli, at habang sinusubukan nilang lumapit, ang damit ay humihigpit. Inagaw ng halimaw si Nico at lumipad palabas doon, kaya sinubukan sila ni Mori na sundan, ngunit pinatahimik siya ni Conchi, na sinasabi sa kanya na hindi nila maaring habulin ng walang layunin ang isang taong kayang lumipad. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang lahat ng uwak sa lugar. Tinanong sila kung nakakita sila ng batang babae na lumilipad, at ginagabayan siya ng isa sa kanila patungo sa kanya. Samantala, napagtanto ni Nico na hindi siya makakatakas, kaya binanggit niya na si Mori ang lalapit sa kanya dahil sa tuwing nagkakaroon siya ng gulo, lagi siyang nililigtas nito. Nakita siya ni Mori at tinanong niya si Conchi kung maaari siyang lumipad dahil siya ay mula sa pamilya ng uwak, ngunit binanggit niya na nawala ang kanilang mga pakpak, tulad ng pagkawala ng mga sungay ng ogres. Naaalala ni Mori kung paano niya ginamit ang kanyang lakas ng hangin sa kanilang laban, kaya nagmumungkahi siyang magtulungan upang iligtas siya. Lumilikha si Conchi ng malakas na hangin na nagpapadala kay Mori sa hangin, ngunit ginawang solid ng halimaw ang damit at kinukot siya si Mori dahil wala siyang magagawa. Ngunit binanggit ni Mori na ito mismo ang hinihintay niya, at napunta siya ng suntok sa halimaw, na nagpalaya kay Nico, at nagsimula silang bumagsak patungo sa lupa. Humingi ng tulong si Mori kay Conchi, kaya ginamit niya ang kanyang mahika ng hangin upang mapahina ang kanilang landing. Ngunit matigas pa rin ang lupain ni Mori, at sa tingin niya ay sinadya ito ni Conchi. Tinitingnan niya ang basag na piraso ng damit, na mukhang normal na ngayong patay na ang halimaw. Ngunit sinabi sa kanya ni Conchi na hindi ito ang hinulaang halimaw dahil nananatili ang selyo sa papel. Iniisip ni Nico kung mauulit pa ba ito, kaya sinabihan siya ni Mori na magpahinga dahil iingatan siya ng mga ito. Sinabi sa kanila ni Conchi na lilipat siya sa kanila, na nagpapasaya kay Nico, ngunit nagulat si Mori, at iniisip niya kung saan siya nakatira bago sila nakilala. Sinabi sa kanila ng payong na umupo siya ng isang lugar, ngunit ginastos na niya ang lahat ng kanyang pera sa libangan at pagsusugal. Iniisip ni Somori na sinusubukan lang niyang samantalahin ang mga ito dahil hindi niya kayang mabuhay ng mag-isa, ngunit iniisip ni Nico kung maaari ba silang magsimulang magkaayos. Pareho silang nagpasya na huminto sa pag-aaway, at sa palagay niya ay pareho nilang kailangan ng isa't isa dahil sila ay malungkot. Sa kanilang pag-uwi, nakatagpo sila ng ilang kapitbahay na lahat ay bumati kay Conchi, at nagulat si Mori sa pagiging sikat niya. Nang gabing iyon, naglalaro ng mga baraha sina Conchi at Mori, at masaya si Nico na sa wakas ay nagkaayos na sila. Kinabukasan, pinuri ni Nico ang mga iginuhit ni Kakumi, ngunit napakalakas ng kanyang boses kaya narinig sila ni Yuri. Sa palagay nila, malaki ang pag-unlad ng kanyang mga guhit, kaya binanggit niya na ipino-post niya ang mga ito sa isang social platform, na ikinatutuwa ni Yuri dahil sinusundan din niya ang ilang mga artist doon. Sinabi ni Kakumi na nakakalap siya ng humigit kumulang 10,000 tagasunod, kaya hinanap siya ni Yuri, at napagtanto niya na si Kakumi ay kasalukuyang paborito niyang fan artist, ngunit alam niyang hindi niya maibubunyag ang kanyang sikreto dahil gustong ilihim ng mga otakas ang kanilang personal na buhay. Habang si Yuri ay nawawala sa pag-iisip, napansin siya ng mga batang babae at nagtataka sila kung may kailangan siya, kaya ipinaliwanag niya na dumating lamang siya upang kumuha ng ilang bagay, ngunit hindi niya sinasadyang nakita ang pagguhit ni Kakumi, kaya itinago niya ang kanyang reaksyon, at sinabihan silang umuwi. Pumunta siya sa staff room at sa tingin niya ay malaki ang pagbuti ng pagguhit ni Kakumi, kaya ipinagmamalaki niya ang pagiging guro niya. Ngunit biglang dumating si Kokumi at binanggit niya na kailangan niya ng tulong sa isang gawain, kaya sinuri ito ni Yuri at sinubukang manatiling kalmado habang pinupuri niya ang pagguhit. Inamin ni Kakumi na siya ay isang otako, at nagtataka siya kung gusto rin ni Yuri ang manga, ngunit itinanggi niya na gusto niya ang anumang bagay na ganoon. Ipinaalala ni Kakumi sa kanya ang kanyang naunang pagtukoy sa isang manga, kaya sinabi niyang medyo nagbasa siya, ngunit ang mga volume ng manga sa kanyang desk ay naglantad sa kanya. Binanggit ni Kakumi na dumating siya upang ibalik ang limitadong edisyon ng manga keychain ni Yuri, na ibinagsak niya habang umaalis sa klase, at tinanong niya siya kung bakit sinusubukan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sinubukan ni Yuri na tanggihan ito, ngunit sinabi sa kanya ni Kokumi na sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang fan art, nalaman niya na napakasarap sa pakiramdam na ilantad ang tunay na sarili. Sinabi niya na gusto niyang talakayin ang manga kay Yuri, kaya sa wakas ay tinanggap niya na mahal din niya ang manga, na nagpapasaya kay Kakumi. Samantala,
Nakilala ng tatlo ang isang estudyante na nagngangalang Hara, na humiling kay Nico na gawin siyang invisible dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mori na dapat siyang maging matapang at harapin ang kanyang mga takot, ngunit sinabi ni Nico na ang mga bagong mangkukulam ay nagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao. Nalaman namin na gusto niya talagang maging invisible para makagamit siya ng banyo ng hindi nakaka-awkward, dahil dati, binubuli siya ng ibang bata dahil sa pagtae sa paaralan. Nakikiramay sila sa kanya, ngunit bigla nilang nakalimutan si Nico, kaya ipinahayag niya na gumamit siya ng spell upang mabawasan ang kanyang presensya. Binato niya ang spell sa kanya, at ipinaliwanag niya na para ma-activate ito, kailangan niyang ilabas ang kanyang mga pointer finger at i-cross ang kanyang mga braso. Bumalik sila sa klase, at kapag kailangan ni Harya na gumamit ng banyo, ginamit niya ang spell at masayang lumabas dahil gumana ito. Ngunit ang guro ng gym, na may sobrang malakas na pandama, ay maaaring sabihin na siya ay palihim na lumabas, kaya lumapit si Mori upang gambalain siya. Nagtagumpay si Harya sa pagpunta sa banyo, ngunit napagtanto niya na para malaglag ang kanyang pantalon, kailangan niyang sirain ang spell sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, at mapapansin ng lahat na nawawala siya sa silid-aralan. Pero tumunog na ang bell, kaya sa tingin niya ay nakaligtas na siya at may dumating na grupo ng mga estudyante, kaya sa tingin niya ay ibubuli siya ng mga ito, ngunit hindi sila naabala nito. Pinasasalamatan ni Harya si Nico, at humihingi siya ng paumanhin sa paggamit niya ng mahika para sa gayong kalukuhang bagay, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang tumulong sa mga tao. Ang kanyang wand ay nagsimulang kumikinang, at nalaman niyang ito ang kanyang mahiwagang bato, na asul sa una, ngunit ito ay nagiging puti habang lumalaki ang kapangyarihan ng isang mangkukulam. Pinasasalamatan niya si Harya dahil siya ang dahilan kung bakit siya umunlad, at sinabi niyang magpapatuloy siya sa pakikinig sa mga alalahanin ng mga tao upang mabuo ang kanyang mahika. Kahit na ayaw ni Mori na gamitin niya ang kanyang mga spell sa harap ng ibang tao, masaya siyang makita siyang umuunlad. Ngunit nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Nemo na nanonood sa kanila mula sa labas ng paaralan. Paglabas nila ng paaralan, humingi ng tulong kay Mori ang isang guro dahil may pusang naipit sa ilalim ng kanyang sasakyan. Binuhat niya ito at tumakbo palayo ang pusa, kaya pinasalamatan siya ng guro at humanga ang lahat sa kanyang lakas. Sa kanilang pag-alis, ang pusa ay naging kanyang anyo ng tao, at nalaman namin na ito ay si Nemo. Tinitigan niya si Mori, iniisip na dapat niya itong gawing pamilyar, ngunit napansin siya ng isang grupo ng mga estudyante, kaya kinabahan siya at tumakbo palayo. Sa kanilang pag-uwi, sina Kanshi at Nico ay hindi natutuwa kay Mori dahil lahat ay humihingi ng tulong sa kanya, at napagtanto niyang nagseselos lang sila. Napansin ni Kanshi ang pusa at sinubukan niyang paglaruan ito, ngunit hindi siya nito gusto dahil isa itong tenggo. Ang layunin niya ay gawing pamilyar si Mori dahil kilala siya sa kanilang larangan para sa pagkakaroon ng kanyang kapangyarihan sa murang edad. At nagtataka siya kung paano siya nakuha ni Nico. Pamilyar ba siya? Naniniwala siyang mananalo siya sa kanya dahil mula siya sa isang piling pamilya, kaya ang pinakamalakas na pamilyar lang ang sapat para sa kanya. Napagtanto nila na sinundan sila ng pusa sa kanilang tahanan, kaya inanyayahan nila siya, at umupo siya sa tabi ni Mori. Sinubukan ni Nico at Kanshi na yakapin siya, ngunit ayaw niyang mahawakan siya, kaya tumakbo siya palayo at dumapo sa kandangga ni Mori. Marahan niya itong hinawakan at nakahinga siya ng maluwag, sa pag-aakalang ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang komportable. Pero nagseselos sina Nico at Kanshi dahil gusto siya ng pusa. Naalala ni Nemo na ang mga ninuno ni Ogre ay mga tigre, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi niya magawang umalis sa ganoong komportableng lugar. Napagtanto niya na kapag nakatulog siya, masisira nito ang kanyang disguise spell at babalik siya sa kanyang anyo ng tao, ngunit hindi niya mapigilan. Kaya nag-transform siya bilang isang tao, ngunit hindi siya napansin ng mga ito dahil masyado silang nakatutok sa pagkumpleto ng laro ni Kanshi. Si Nemo ay lumabas doon, ngunit iniisip ni Mori na makikita nila siya muli sa lalong madaling panahon, at nakita namin na siya ay pagod sa pagtakbo, ngunit ipinangako niyang gagawin siyang pamilyar sa susunod na makilala niya siya. Isang batang babae ang humiling kay Nico na tulungan siya dahil gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanyang crush. Kaya sinabi sa kanya ni Nico na maaari lang siyang bigyan ng alindog, at walang garantiya na gagana ito. Ngunit nananatiling umaasa ang dalaga dahil alam niyang isa talagang mangkukulam si Nico. Kinabukasan, biglang tinanong ni Mori si Nico tungkol sa kanyang timbang, at nagtataka siya kung bakit niya tinatanong ang tanong na iyon. Kaya ipinaliwanag niya na ito ay mahalaga dahil ang kanyang timbang ay dapat tumugma sa kanyang taas para sa mabuting kalusugan,
at ito ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang kanyang tagapag-alaga. Ngunit sinabi sa kanya ni Nico na hindi siya maaaring magtanong sa isang babae tungkol sa kanyang timbang, na nag-iiwan sa kanya na nalilito. At habang papalayo siya, napansin niyang lahat ng babae ay nakatingin sa kanya, kaya nagseselos siya. Sa bahay, sinasanay ni Mori ang paghuli ng mga dahon gamit ang piring, at nagulat si Nico na maaari niyang mamitas ang mga dahon nang hindi tumitingin sa kanila. Sinabi niya sa kanya na nakikita niya ang mga ito at ipinaliwanag na sinasanay niya ang kanyang mga kakayahan sa pandama. Ngunit, pero sana maramdaman din niya ang nararamdaman niya. Sa gabi, tinanong ni Conchi si Nico kung nakikipag-date siya kay Mori, na ikinagulat niya, ngunit binanggit niya na malinaw ang kanyang damdamin. Sinabi niya sa kanya na si Mori ay isang kakaibang tao dahil sa kabila ng napakaraming oras na magkasama, nananatili pa rin siya sa parehong gawain. Naisip ni Conchi na dapat niyang bigyan siya ng mga pahiwatig at mapansin ang isang shampoo commercial sa TV, na nagbibigay sa kanya ng ideya. Kinabukasan sa paaralan, ipinaliwanag ni Conchi ang kanyang plano kung saan iwawagayway ni Nico ang kanyang buhok sa harap ni Mori para makita niya itong kaakit-akit. Pagdating ni Mori sa lunch break, sinenyasan ni Neko si Conchi, na nagpadala ng bugso ng hangin patungo sa kanya. Ngunit hindi siya napapansin ni Mori, kaya sinabihan niya itong palakasin ang hangin. Ngunit pinalaki niya ito ng labis na nagsimula siyang lumutang tulad ng isang masamang espiritu, na nakakatakot kay Mori. Dumating ang kanilang guro at ang mga papel sa kanyang kamay ay lumipad sa hangin, na nag-aalala sa kanya. Ngunit dahil mayroon silang mga sukat ng lahat, mabilis na inipon ni Mori ang mga papel nang hindi tinitingnan ang mga ito, na humahanga sa lahat ng mga batang babae. At sa kanilang pag-uwi, ang mga batang babae ay nagpaalam sa kanya, kaya nagseselos si Nico. Sinabi niya sa kanya na naging tanyag siya, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam dahil nakatuon lamang siya sa kanyang mga layunin at pagsasanay mula noong siya ay bata, kaya wala siyang maraming kaibigan. Kinabukasan, sinabihan ng isang batang lalaki si Nico na kailangan niyang makausap ito sa field trip. Ngunit kapag sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanya, sila ay nabigla dahil sa tingin nila ay gusto niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sinabi niya na hindi ito posible dahil hindi niya ito kilala. Ngunit sinabi ni Kara sa kanya na siya ay naging sikat sa kanilang paaralan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa Rumord Tree para sa magkasintahan, kung saan kung ang dalawang tao ay magkasamang mananghalian, sila ay magkakatuluyan, at alam nilang dadalhin siya ng bata doon. Narinig sila ni Conchi, kaya sinabi niya kay Nico na kailangan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa field trip, ngunit nabigla siya at tumanggi. Sinabi sa kanya na wala siyang oras para sa pag-ibig. Siya ay galit sa kanya at sinabi sa kanya na kumilos sa halip na tumakas. Kaya sinabi niya na nawalan siya ng pag-asa matapos ang kanilang naudlot na planong panalo dahil wala siyang makitang pagmamahal sa malamig na mga mata ni Mori. Sinabi sa kanya ni Conchi na nang tanungin niya si Mori tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya, binanggit niya na responsibilidad niyang protektahan siya ng walang nararamdaman. Dahil ang mga emosyon ay maaaring komplikado ng mga bagay. Kaya naisip ni Conchi na pinipigilan siya ng kanyang pananagutan na makita siyang romantiko at kailangan niyang pilitin siyang ibaba ang kanyang pagbabantay. Sa field trip, sinabi ni Nico kay Mori ang tungkol sa batang nag-invite sa kanya, ngunit hindi siya nagpakita ng reaksyon. Kaya iniisip niya kung wala ba itong problema sa ibang tao na magtapat ng kanilang pagmamahal sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magiging masaya siya para sa kanya at lumayo siya. Pero nakikita naman natin na parang naiinis siya. Sa tanghalian, tumungo si Nico sa puno upang salubungin ang batang lalaki, ngunit pagdating niya, nakita niya ang lahat ng mga lalaki na naghihintay upang makuha ang kanyang love charm. Sa tingin nila ay mas epektibo kung matatanggap nila ito sa ilalim ng puno, kaya sinabi niya sa kanila na hindi ito totoo. Ngunit ang lahat ay nagsimulang habulin siya, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang lumiit at lumipad. May nabangga siya at napunta sa bulsa nito, pero si Mori pala ang may kausap na babae. Napansin niya na ang dalaga ay nagkukumpisal sa kanya ng kanyang pagmamahal, ngunit hindi siya nagpakita ng reaksyon at sinabi sa kanya na hindi sila magkakilala. Kaya, tinatanggihan niya siya. Matapos marinig ang matapat na sagot nito, nakita niyang mas kaakit-akit siya, kaya't iniisip niya kung may gusto ba ito sa sinuman, ngunit napansin niyang wala siyang ganoon, na dumudurog sa puso ni Nico. Ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang mahalagang tao na dapat niyang protektahan kaya wala siyang oras para sa isang relasyon. Napagtanto ni Nico na siya ang kausap niya at iniisip ng dalaga kung may pagkakataon ba na naisip niyang mahal niya ang taong iyon. Kaya naalala ni Nico noong nagsimula siyang mahalin.
Bumalik kami sa kanilang pagkabata kung saan umiiyak si Nico habang iniiwan siya ng kanyang ama dahil hindi niya nakontrol ang kanyang mahika at sinira ang kalahati ng kanilang bahay. Tinanong siya ni Mori kung ano ang nangyari, kaya nagsimula siyang umiyak at sinabi sa kanya na gusto niyang manatili ang kanyang mga magulang. Ngunit niyakap siya ni Mori at sinabing malakas siya, na nakakatunaw sa kanyang puso. Bumalik sa kasalukuyan, ngumiti si Mori at umalis, na sinasabi sa batang babae na naisip niya ang isang ganoong sandali. Ngunit napagtanto ni Nico na malapit nang mawala ang kanyang spell, kaya sinubukan niyang tumakas at lumipad palayo, ngunit ginamit ni Conchi ang lakas ng hangin niya para itulak siya pabalik, at bumalik siya sa normal habang nagsisimula siyang mahulog, kaya sinalo siya ni Mori. Tinanong niya siya kung mabigat siya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil malakas siya. At pinagmamasdan sila ni Conchi mula sa isang puno, ngunit inutusan siya ng isang matanda na bumaba. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang sagradong puno ng igos ay hindi ang tunay na puno ng pag-ibig, at ipinahayag na siya at ang kanyang asawa ang nagpakalat ng tsismis tungkol dito. Ngunit napansin niya na ang tunay na puno ng pag-ibig ay maliit at nakakainip, at itinuro niya ito habang hinahanap ni Conchi ang mga kaibigan ni Nico at inanyayahan niya silang kumain ng tanghalian kasama niya sa ilalim ng puno. Nag-record ng video sina Nico at Conchi, ngunit gumawa sila ng ingay na nakakuha ng atensyon ni Mori, at nagalit siya sa kanila dahil naabala ang kanyang pagtulog. Nalaman niya na nagre-record sila ng video para sa kanilang channel sa YouTube dahil gusto nilang kumita ng pera, ngunit sinabi sa kanila ni Mori na hindi ganoon kadali ang maging isang matagumpay na YouTuber. Sinusuri ni Mori ang kanilang channel, nakakaunti lang ang mga subscriber at walang view, at napagtanto niya na nakakainip ang kanilang mga video dahil kulang sila sa mga kinakailangang kasanayan upang makagawa ng magandang video. Sinabi niya sa kanila na kung patuloy silang magpo-post ng mga video na ganoon, hindi sila kikita, ngunit maaari niyang hilingin sa isang tao na tulungan sila kung seryoso sila. Sa paaralan, ipinakilala sila ni Mori sa isang batang lalaki na nagngangalang Gami, na nakilala niya sa field trip dahil sa magkatulad nilang interes. Kinakabahan si Gami, sinasabi sa kanila na kahit panoorin nila ang kanyang mga video, wala silang maiintindihan dahil iba-iba ang kanyang mga paksa. Ngunit hinablot ni Conchi ang kanyang buhok at hiniling na, ipakita niya kaagad sa kanila ang kanyang mga video. Ibinunyag ni Gami na mayroon lamang 83 subscriber ang kanyang channel, ngunit naisip ni Nico na dapat nilang panoorin ang kanyang content, at napagtanto nila na ang kanyang mga video ay kahanga-hanga sa paningin, ngunit patuloy niyang pinag-uusapan ang mga hindi nauugnay na detalye, kaya nababato sila, at pinupuri ni Mori ang kanyang channel dahil mas mahusay siya kaysa sa kanila. Hiniling niya kay Gami na turuan sila kung paano pahusayin ang kanilang content, kaya tinutulungan niya silang i-record ang kanilang video, kung saan nilalaro nila ang laro na nakatulong sa kanya na makakuha ng 12,000 views sa kanyang channel. Ginagamit nila ang kanyang kagamitan, at nagdadala rin si Mori ng berdeng screen, ngunit sinabihan niya si Conchi na manatili sa labas ng shot dahil gusto nilang tumuon kay Nico sa video na iyon. Tinutulungan ni Gami si Mori na i-edit ang video, at pagkatapos magsumikap dito, sa wakas ay na-upload nila ito, at nakakakuha ito ng libu-libong views. Nagulat si Nico na sumikat ito ng husto, ngunit sinabi ni Mori na mahalagang umasa sa lakas ng lahat dahil ginamit nila ang direksyon ni Gami. Boses ni Conchi at ang cute ni Nico. Gumagawa sila ng higit pang mga video, na mahusay din ang pagganap, ngunit pagkatapos ng ilang araw, nainip sina Nico at Conchi, kaya nagpasya silang huminto, na nakakainis kay Mori. Nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Suzuka na nakikipag-usap kay Nico tungkol sa mga tala sa klase, at sa tingin ni Nico ay maganda siya. Nais niyang maging katulad niya para mahalin siya ni Mori. Ngunit nang suriin niya ang notebook, natuklasan niya na ang sulat kamay ni Suzuka ay kakilakilabot. Sinabi sa kanila ni Suzuka na wala siyang magagawa ng maayos. Dahil kahit anong subukan niya ay may negatibong pagliko. At sinisikap nilang pasayahin, binabanggit na mukhang masarap ang ginawa niyang manok. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay talagang hindi luto na hipon at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kakulit. Hiniling ni Suzuka kay Nico na tulungan siyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makakatulong sa kanya dahil ang kanyang magic ay may limitasyon sa oras. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ito para lamang sa seremonya ng tea dahil kakailanganin niyang gugulin ang natitirang mga taon ng kanyang teenage na pagpino sa kanyang mga kasanayan kung siya ay mabibigo. Sila ay nakikiramay sa kanya, at si Nico ay nakaisip ng isang ideya, na sinasabi kay Mori at Suzuka na iabot ang kanilang mga kamay. Ibinato niya ang Synclone spell sa kanila, kaya kahit anong gawin ni Mori,
Automatikong kinokopya ito ni Suzuka, at sinabi ni Nico sa kanila na gagamitin niya muli ang spell sa araw ng pagsubok. Walang alam si Mori tungkol sa seremonya ng tea, ngunit pumayag siyang tulungan sila at nagsimulang matuto mula sa mga libro at video. Ibinigay ni Gami kay Suzuka ang mga salamin na kumukonekta sa smartphone ni Mori at naalala niyang may maliit na kamera sa mga ito para makita niya ang lahat ng nangyayari sa tea room. Sa araw ng kanilang rehearsal, sinabi ni Suzuka sa lahat na binago ng kanyang lola ang kanyang schedule at ang pagsusulit ay magaganap ngayon. Pinilit silang magsimula ng walang anumang pagsasanay, ngunit sa pagsisimula ng seremonya, nakalimutan ni Mori na maging ang kanilang mga bibig ay magkasabay, kaya gumawa si Suzuka ng hindi kinakailangang pangungusap. Siya ay kinakabahan, ngunit sinabi sa kanya ni Kanshi na gumulong na lamang dito at sinimulan siyang turuan ng kanyang lola habang patuloy itong nagsasabi ng oo. Sinimulan nila ang pagsubok at napanood na ni Mori ang hindi mabilang na mga video tungkol dito, kaya alam niyang ang unang hakbang ay ang buksan ang pinto, ngunit nabigo siyang buksan ito at nadismaya siya, kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto. Ang susunod na hakbang ay ang pagpasok ng hindi bumabangon, kaya inilagay niya ang kanyang mga hinlalaki sa lupa upang iangat ang kanyang sarili pasulong. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas, tumalon siya ng sobra at napagtanto ng lahat na mukha siyang palaka. Ang ikatlong yugto ay nagsasangkot ng pagtatanghal ng mga matatamis, kaya nagsimulang gawin ni Mori ang mga hakbang, ngunit wala siyang kapirasong matamis na tulad ng kay Suzuka, kaya naglagay si Kanchi ng biskwit sa harap niya. Pinulot niya ito at sinimulang nguyain, ngunit nabulunan siya, kaya iniluwa niya ito. Ang susunod na hakbang ay ang pag-inom ng tsaa, ngunit umiinom siya tulad ng isang batang lalaki at nag-iiwan ng marka sa kanyang bibig, na nakakagambala sa kanyang lola, kaya nagalit siya at nabigo si Suzuka sa tea test. Ngunit habang sinisimulan niya ang pagtuturo sa kanya, isang higanteng putakti ang biglang pumasok sa silid, na mas ikinatakot ng lola. Ginamit ang kanyang kakayahan at nahuli ito, na humahanga sa lola, kaya nalampasan niya si Suzuka at pinuri ang kanyang pagganap. Pagkatapos nito, umupo si Suzuka kasama sina Mori at Nico at pinag-uusapan nila ang matagumpay na seremonya ng tsaa. Ngunit binanggit niya na mayroon siyang isa pang pagsubok, na humihiling kay Mori na patuloy na tulungan siya, ngunit tumanggi itong gawin itong muli. Nakiusap si Kanchi kay Mori na hayaan siyang manatili nang hindi nagbabayad ng rente dahil siya ay sira na. Ngunit nagalit si Mori at sinabi sa kanya na hindi niya dapat ginastos ang lahat ng kanyang pera sa mga walang kwentang bagay. Sinabihan niya si Kanchi na magbayad gamit ang kanyang katawan at ipinakita sa kanya ang isang ad para sa isang part-time na trabaho sa isang dula. Kaya siya nagsimulang umiyak dahil hindi siya mahilig magtrabaho, ngunit si Mori ay tumanggi na magpakita sa kanya ng awa. Nag-audition si Kanchi para sa isang role at napabilib niya ang direktor sa kanyang kakayahan, kaya nagpasya siyang kunin siya bilang stunt double para sa bida. Nakita namin si Kanchi na nakasuot ng suit ng isang bayani na nagngangalang Ottoman, at ipinaliwanag ng direktor na ang bida ay medyo sikat sa mga bata at ina, ngunit nagtataka si Kanchi kung bakit hindi siya sikat sa mga ama. Ang dula ay nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng isang lalaki at ng kanyang asawa, na tila hindi maganda bilang mag-asawa. Ngunit sa tingin ni Kanchi ay boring ito at iminumungkahi niyang dumiretso sa mga eksenang aksyon. Ngunit sinigawan siya ng direktor na bumalik sa kanyang lugar. Nagpatuloy ang kwento sa bayaning si Sugata, na naging kaibigan ng isang katrabaho na nagngangalang Hanoka na nag-invite sa kanya para sa tanghalian. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok at nagtataka kung bakit niya ito inimbitahan. Ngunit sinimulan niyang purihin siya at habang binababa niya ang kanyang bantay, bigla siyang nag-transform sa isang halimaw. Sinisigawan ng direktor si Kanchi na pumunta kaagad dahil turn niya na, kaya natalo niya ang kontrabida. Pero naiinis ang direktor dahil kalabanan daw muna niya ang mga kampon kaya nag-reshoot sila ng eksena. Pagkatapos nito, umuwi si Sugata kung saan naghanda ang kanyang asawa ng masarap na hapunan para sa kanila at iniisip niya kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaalala niya sa kanya na anibersaryo ng kanilang kasal, ngunit napagtanto niyang nakalimutan niya ito. Kaya nagalit siya, sinasabi sa kanya na gagamitin niya ang parehong parusa tulad ng dati ngunit. At ginagamit niya siya bilang isang mesa upang ipahinga ang kanyang mga binti. Iniisip ni Kanchi na nakakabaliw ito dahil hindi nila maipakita ang mga ganoong bagay sa mga bata. Pero nagalit ang direktor at sinabihan siyang sundin ang script kung hindi ay hindi siya mababayaran. Sa araw ng pagtatanghal, napansin ni Kanchi ang lalaking gumaganap bilang kontrabida at nabanggit na dati niyang ginagampanan ang papel ng Ottoman, ngunit pinalitan nila siya mula nang siya ay nasugatan. Binanggit niya kung paano nasasabik ang kanyang anak na makita siya bilang isang bayani sa entablado,
na nakatunaw sa puso ni Conchi, kaya nagpasya siyang ibigay sa kanya ang orihinal na papel. Narinig ni Mori ang kanilang pag-uusap at napangiti siya nang makita ang kabaitan ni Conchi, ngunit lumayo lang siya. Mahusay kumilos si Conchi at ginagawa niyang makapangyarihan ang mga hit ng lalaki kaya nasiyahan ang lahat sa kanilang pagganap. Pero nagalit ang direktor at ayaw magbayad sa kanila dahil hindi nila sinunod ang script. Sa kanilang pag-uwi, si Conchi ay malungkot at nabanggit na hindi siya pinutol para sa kanyang mga part-time role. Kaya pinayuhan siya ni Mori na sumubok ng iba. Nagpasya siyang sagutin ang mga gastusin sa buwang ito, ngunit sinabi niya kay Conchi na dapat niyang bayaran ang mga bayarin sa kasalukuyang buwan kasama ang singil sa susunod na buwan, na nagbabantang parusahan siya kapag nabigo siya. Lumipas ang isang buwan at hindi mabayaran ni Conchi si Mori, kaya binibigyan niya siya ng parehong parusa na nakuha ng kanyang karakter. Sa dula, sinimulan ni Conchi ang isa pang part-time na trabaho kung saan kailangan niyang magpack ng mga pako sa mga plastic bag. Ngunit pagkatapos ng ilang minutong pagtatrabaho ay bigla na lang siyang nawala dahil napagtanto niyang nagsimula na siyang magalit sa mga pako. Ngunit alam niya na kung hindi siya magtatrabaho ay hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang at mapipilitin siyang maging katulad muli ni Ottoman. Pinuntahan niya si Nico upang humingi ng tulong sa kanya at hilingin sa kanya na pabilisin siya, ngunit napansin niyang mabilis na siya. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang taasan ang kanyang bilis mula 1.5 hanggang 10 beses. Kaya pinipili niya ang max speed. Ngunit binabalaan niya siya tungkol sa mga epekto. Ipinahayag niya na ang spell ay hindi matatanggal sa loob ng 3 araw at hindi siya makakalaban ng sinuman sa ilalim ng spell. Pagsasabi sa kanya na makakaranas siya ng matinding mental breakdown. Ngunit wala siyang pakialam sa alinman sa mga iyon. Kaya't sinimulan niya ang spell sa kanya at nagsimula itong magsalita ng napakabilis para hindi nila siya maintindihan. Kumuha siya ng papel na isusulat na hindi rin niya maintindihan at napagtanto nilang gumagana ang utak niya sa 10 beses sa normal na bilis, kaya't gumagalaw sila sa sobrang bagal ng bilis. Sa kanyang mundo, nalaman natin na mukha silang multo sa kanya. Kaya naman nataranta siya at nagpas siyang mag-focus sa trabaho. Ngunit lahat ng bagay sa paligid niya ay mabagal na gumagalaw kaya siya ay napagod ngunit. At napagtanto niya na ang 3 araw na yugto para sa kanya ay talagang 30 araw, kaya iniisip niya kung paano siya mabubuhay. Pinuntahan niya si Nico para humingi ng tulong, ngunit hindi nila naiintindihan ang sinasabi nito. Kaya't hiniling ni Mori sa kanya na magsalita ng dahan-dahan at pagkatapos ng ilang mga pagtatangka ay nasabi na lamang niya sa kanila na nalulungkot siya. Sinubukan ni Nico na magsalita ng mabilis ngunit hindi rin ito umubra. Kaya nawala ng pag-asa si Conchi at bumalik sa kanyang silid. Hindi nagtagal ay lumabas siya at nagsimulang kumain at napagtanto nilang madalas siyang kakain sa susunod na 3 araw. Pero nanlumo siya dahil pakiramdam niya nag-iisa siya. Natapos na niya ang kanyang part-time job kaya wala siyang ibang magawa at naglalabas siya ng kanyang underwear, ngunit tumatagal sila magpakailanman upang matuyo. Kaya naubusan siya ng malinis na underwear at pinabili niya si Mori ng bago para sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang mga gamit. Ngunit hinawakan ni Conchi ang kanyang kamay at umiyak sa nararamdaman ni Mori ng ilang segundo. Dumating si Dami pagkatapos marinig ang tungkol sa kalagayan ni Conchi, at iminumungkahi niya ang paggamit ng tape recorder para i-record ang kanyang boses para maipatugtog nila ito sa slow motion. Ngunit ginulat sila ni Conchi sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa kanila, at ipinaliwanag niya na nagsasanay siya kung paano gawin iyon sa mga nakaraang araw. Masaya silang lahat na marinig ang boses niya, at sabay silang kumakain kung saan mas mabilis siyang kumakain kaysa sa iba, pero nag-e-enjoy pa rin siya kasama sila. Kinabukasan, bumalik sa normal si Conchi na nagpapasaya sa kanila, ngunit hindi niya maintindihan sina Nico at Mori dahil masyado silang mabilis magsalita para sa kanya. Dumating si Kara sa bahay ni Mori at hiniling niya kay Nico na tulungan siyang mabawi ang isang mahalagang dokumento na hindi niya sinasadyang naputol. Sinabi niya na kakailanganin nila ang isang medium, at ipinahayag ni Kara na dinala niya ang kanyang paboritong damit, ngunit ipinaliwanag ni Nico na maraming mga papel ang pinagsama-sama kaya kakailanganin nila ang 100 medium. Nagtataka si Mori kung paano aksidenteng naputol ang ganoong mahalagang papel, kaya ipinaliwanag ni Kara na pag-aari ito ng kanyang ina na namatay noong 1 taon, at ang kanyang ama ang nagputol nito. Bumabalik tayo sa pagpasok niya sa kanyang ama na nagbabasa ng isang liham na ipinadala ng kanyang yumaong ina bago siya namatay, at gusto niyang basahin ito, ngunit pinigilan siya nito at ginutay-gutay ito. Naisip ni Mori na may mahalagang nakasulat sa liham na hindi gustong malaman ng kanyang ama, ngunit nasasabik si Nico na malaman kung ano ito at nangakong gagawin niya ang lahat. Ipinaalala sa kanya ni Kara na kailangan nila ng 100 medium,
ngunit sinimulan niyang paghiwalayin ang mga piraso ng titik at ipinaliwanag na nakikilala niya ang dokumento dahil sa kakaibang kulay nito. Sinamahan siya ni Mori at binanggit niya na matutuwa siyang tulungan si Kara dahil lagi siyang nandyan para sa kanila. Kaya naging emosyonal siya at niyakap si Nico. Habang pinaghihiwalay ang mga papel, isiniwalat ni Kara na alam na niya kung ano ang nakasulat sa papel, ngunit gusto niya itong basahin mismo. Binanggit niya na ang kanyang ama ay hindi ang kanyang biolohikal na ama at ipinahayag na natutunan niya ito noong siya ay nasa ikapitong baitang dahil narinig niya ang kanyang mga kamag-anak na pinag-uusapan ito. Pero sa tingin niya ay balewala lang dahil inalagaan siya ng papa niya at ang tingin niya rito ay tunay niyang ama. Sa wakas ay natipon nila ang lahat ng mga piraso, kaya ginamit ni Nico ang kanyang mahika upang mabawi ang orihinal na liham, at sinimulan itong basahin ni Kara. Napagtanto niya na humingi ng paumanhin ang kanyang ina sa pagtatago ng katotohanan at alam niyang malapit na siyang mamatay, kaya sumulat siya ng liham upang makausap ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Napagtanto ni Kara na hindi siya ang kanyang biological na ina dahil iniwan siya ng kanyang tunay na ina at ang kanyang ama ang nag-aalaga sa kanya ng mag-isa bago niya ito nakilala. Biglang dumating ang ama ni Kara at sinabi sa kanila na hindi nila dapat basahin ang sulat na iyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Mori na karapatan niyang malaman ang katotohanan. Binanggit ng ama ni Kara na natanggap niya ang liham sa pamamagitan ng koryo, pagkatapos na pumanaw ang kanyang ina at ayaw niyang malaman nito ang tungkol sa kanyang pangalawang ina dahil maaari itong magdulot ng mga problema. Sinabi niya sa kanya na dapat, dahil ang kanyang damdamin sa kanyang ina ay hindi magbabago, at nagiging emosyonal siya habang humihingi ng tawad sa kanya. Sinabihan siya ni Nico na ipagpatuloy ang pagbabasa ng sulat at nalaman niyang gusto ng kanyang ina na sabihin sa kanya ang katotohanan ng harapan. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Naalala niya noong una niyang nakilala si Kara noong 3 taong gulang pa lamang siya. At simula noong araw na iyon ay namuhay na sila bilang isang masayang pamilya. Nagsisimula siyang umiyak nang mapagtanto niyang mahal siya ng kanyang ina at niyakap siya ng kanyang ama upang pasayahin siya. Nakita namin sina Mori at Nico na naglalakad sa tabi ng ilog at napansin ni Nico na parang naiiyak siya dahil iniisip pa rin niya si Kara. Biglang umilaw ang kanyang bag at napagtanto niyang ito ang kanyang wand na na-upgrade muli. Kaya nagpa siya siyang simulan ang pagtulong sa mga tao ng mas madalas. Naglagay sila ng poster sa paaralan para sa sinumang nangangailangan ng kanyang tulong at nagsimulang makipag-usap sa kanila ang isang batang lalaki mula sa klase ni Conchi at Gami na nagngangalang Hore, ngunit nabigla sila sa kanyang textbook na parang accent. Sinabi niya na ang kanyang ama ay isang guro sa Ingles, kaya marami siyang mga aklat-aralin sa Ingles sa bahay at ang pagbabasa nito ay naging isang weirdo. Sa tingin nila kailangan niya ng tulong sa kanyang accent, ngunit napapansin niya na ang kanyang problema ay nauugnay sa kanyang puso at ipinaliwanag na may isang batang babae na gusto niya, ngunit siya ay masyadong kinakabahan na aanyayahan ito kahit na nakabili na siya ng mga tiket sa sinehan. At hiniling niya kay Nico na tulungan siya sa kanyang mahika, ngunit sa tingin niya ay dapat lang niyang ihatid ang kanyang tunay na nararamdaman. Lahat sila ay naghihikayat sa kanya na gawin ito, kaya hinihintay niya ang batang babae na tumatawid sa parke araw-araw at kumuha siya ng panulat na nagtatanong sa kanya kung ito ay pag-aari niya. Nakakagulat na tinanggap niya ito at naging maganda ang usapan nila, pero ipinakilala niya ito sa iba bilang bago niyang girlfriend at hindi sila makapaniwala na nililigawan na niya ito. Binanggit niya na pareho silang may romantikong damdamin para sa isa't isa, ngunit sa halip na magkaroon ng isang sinehan, napagpasyahan nilang maglaro ng tennis, kaya binigay niya sa kanila ang mga tiket. Tinanong ni Mori si Nico kung gusto niyang sumama sa kanya, na nagpapasaya sa kanya, iniisip na ito ay isang date. Pagkatapos nito, pinag-usapan ni Nico at ng iba kung paano sila nahihirapang unawain ang mga ekspresyon ni Mori. Ngunit nang umalis ang mga lalaki sa silid ni Nico, nahuli sila ni Mori, na nagtataka kung ano ang ginagawa nila doon. Kaya gumawa sila ng dahilan na naglalaro sila ng poker at hindi nila siya inimbitahan dahil ang hirap niyang intindihin. Nagsisinungaling siya na tatanggihan pa rin niya, ngunit sa kaibuturan niya ay nais niyang imbitahan siya ng mga ito. Kinabukasan, tinanong ni Nico si Mori kung maaari siyang gumamit ng spell sa kanya para mas maging expressive siya, at sa palagay niya ay hindi niya ito sasang-ayunan, ngunit nakakagulat na sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam dahil sa tingin niya ay maaaring mapabuti nito ang kanyang mga relasyon. Gumagamit siya ng spell at mukhang hindi ito gumagana. Ngunit napansin niya ang isang maliit na Mori sa kanyang ulo na mukhang nalilito, kaya napagtanto niya na gumana ang kanyang mahika. Sa gabi, nagsusuot siya ng kimono at umaasa na magugustuhan ito ni Mori, ngunit hindi niya maintindihan ang emosyon nito, kaya tiningnan niya si Mori, na mukhang gustong-gusto ito.
Nanunood sila ng pelikula, ngunit nakatutok si Nico sa mga ekspresyon ni Mori sa buong oras dahil mukhang natatakot siya sa panunood ng mga horror scenes at nakakaramdam ng emosyonal sa mga romantikong eksena. Habang papalabas sila ng sinehan, pinuri niya ang pelikula at tinanong siya kung nagustuhan niya ito, kaya sinabi niyang masaya ito. Kung gaano kapahayag ang pangunahing tauhan. Ang isang batang tumatakbo sa tabi nila ay hindi sinasadyang madulas at nahulog ang lahat ng kanyang popcorn, ngunit nahuli sila ni Mori sa kanyang mabilis na reflexes, na nagpapasaya sa bata. Sinabi ni Nico na kahit hindi niya ipinapakita ang kanyang emosyon, palagi siyang tumutulong sa ibang tao, at alam niyang nagdudulot din ito ng saya sa kanyang buhay. Nag-enjoy sila sa festival, at tinanong ni Mori si Nico tungkol sa kanyang ekspresyon, kaya binanggit niya na masaya siya. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi gaanong pagpapahayag ng sarili, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ang dapat na humihingi ng tawad, sa pag-aakalang nagagalit siya sa kanya dahil palaging nagdudulot ng gulo. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kaso at ipinaliwanag niya na palagi siyang sinanay na maging walang emosyon upang ilagay ang kanyang mga kaaway sa isang dihado, kaya nakalimutan niya kung paano maayos na ipahayag ang kanyang mga damdamin. Inalis niya ang spell at sinabi sa kanya na gusto lang niya itong makasama para maintindihan niya ang nararamdaman nito. Alam kasi ng lahat na mabait siyang tao na may malinis na puso, kaya gusto niyang maging katulad niya at natutuwa siyang marinig ito, na sinasabi sa kanya na wala siyang kaibigan bago siya, ngunit mula nang dumating siya, mas naging expressive siya at araw-araw ay masaya para sa kanya. Nagiging emosyonal siya sa pagdinig nito, ngunit nakita niya na pinadalhan siya ni Conchi ng selfie kasama si Gami sa festival, kaya naisip niyang dapat silang lahat ay magkasama sa paaralan. Isang batang babae ang nagpapasalamat kay Nico sa pagtulong sa kanya na kumuha ng mga larawan ng kanilang paaralan mula sa langit, na nagpapasaya kay Nico. Ang kanyang mahiwagang bato ay muling kumikinang, ngunit habang siya ay nakatayo kasama si Mori, napansin niyang may papalapit sa kanila. Kaya inilalayo niya siya sa landas nito. Nakita nilang isa lang itong matulas na rosas at isang babaeng nagngangalang Ibarra. Sinasabi ng IBU sa kanila na siya ang Vice President ng Student Council na ito. Niligawan niya si Mori at sinabi kay Nico na ayon sa kanilang mga bagong alituntunin, hindi siya maaaring gumamit ng mahika sa paaralan dahil maaaring makapinsala ito sa mga estudyante. Nagulat siya nang marinig ito, ngunit sinabi ni Mori na hindi patas ang panuntunan, kaya hindi nila ito susundin, na lalong nagpaakit kay Ibarra sa kanya. Sa tingin niya, isa itong stereotypical na tao na kahawig ng isang anime character. Ngunit binato niya ito ng isa pang rosas, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Sinabi niya sa kanila na ang ibang mga miyembro ng konseho ay galit sa kanilang mga aksyon, kaya sinabi niya sa kanila na lumabas dahil alam niyang nagtatago sila sa malapit. Ang isa pang Vice President, si Yuzuru, ay lumabas mula sa pagtatago, at humanga siya na maaaring makita ni Mori ang kanyang presensya. Pero sa tingin ni Mori, stereotypical din siya, dahil nakapikit siya habang nakikipag-usap sa kanila. Napansin ni Nico na binibigyan niya ng enerhiya ang malakas na lalaki, ngunit binalaan siya ni Yuzuru na ang mga batang babae na may mabuting pakiramdam ay nasaktan. Kaya't napagtanto ni Mori na namumulat lamang siya kapag may pinag-uusapan siyang mahalagang bagay. Malapit na silang sumali sa iba pang miyembro ng student council na ito, na pawang mga weirdo, kaya iniisip ni Mori kung magagawa pa ba nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nagpasya siyang umalis kasama si Nico, ngunit lahat sila ay sinubukang atakihin siya, kaya pinalipad niya sila sa isang solong hampas at sinabi sa kanila na sila ay mahina. Dumating ang presidente ng student council na si Tenru, at napansin ni Nico na pamilyar ang kanyang pangalan. Kaya sinabi ni Mori sa kanya, siya ang nakatatandang kapatid ni Suzuka, pinasalamatan niya ang mga ito sa pagtulong sa kanyang kapatid, ngunit nagtataka si Mori kung bakit gusto niyang apihin ang mahika na tumulong sa kanya, na sinasabi sa kanya na diskriminasyon na parusahan si Nico para sa isang bagay na kanyang ipinanganak. Pinupuri niya si Mori para sa kanyang argumento, ngunit galit siya sa paraan ng pagsasalita nito, tinatanong siya kung bakit hawak pa rin niya ang kanyang sombrero. Ipinaliwanag niya na ang kanyang buhok ay nakakabit sa kanyang sombrero, na nakakainis kay Mori dahil sinusubukan niyang maging katulad ni Jotaro. Sinimulan ni Mori na sigawan ang mga miyembro ng konseho dahil sa pagiging weirdo, na ikinagulat ni Nico dahil karaniwan siyang binubuo. Ipinaliwanag ni Tenru na maaari nilang tanggapin ang magic ni Nico kung papayag si Mori na maging miyembro ng student council na ito dahil wala silang malakas at mahinahong tao na tulad niya, ngunit hindi siya nagpakita ng interes at sinabi kay Nico na dapat silang umalis, kaya lumipad silang dalawa palabas doon sakay ng kanyang walis.
Pagkatapos nito, nakita namin sina Gami at Kanshi na dumarating sa bubong upang salubungin sina Mori at Nico, at ipinaliwanag ni Mori ang sitwasyon sa kanila. Sa palagay ni Kanshi, magiging maganda kung sasali siya sa konseho, ngunit sinabi niyang wala silang alam tungkol sa mga kakaibang iyon, at pinatugtog ni Gami ang kanilang panimulang video. Nagulat sina Kanshi at Gami sa unang karakter dahil kakaiba ang hitsura ng kanyang uniforme, ngunit sinabi ni Mori sa kanila na may 8 iba pang mga karakter na may parehong mga stereotype. Ang mga miyembro ng konseho ay nagtitipon para sa kanilang pagpupulong, at tinatalakay nila ang mga isyu na kailangan nilang lutasin, ngunit ang Pangulo ang humahawak sa halos lahat. Napagtanto ni Mori na katulad lang siya ng Student Council President dahil napapaligiran siya ng mga taong nanggugulo, at lagi niyang nililinas ang kanilang kalat. Sinabi ni Tenru na mula pa noong siya ay maliit, siya ay sinanay na maging isang pinuno, kaya gusto niya ang mga taong gustong mamuno. Nagulat si Mori at ang iba pa nang makita ang intro video, at sa wakas ay napagtanto niya kung bakit hindi niya masusuklam si Tenru, ngunit hindi rin niya nais na magustuhan niya. Biglang dumating si Tenru, at hiniling niya muli si Mori na sumali sa konseho, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang hamon para sa kanya at dapat siyang sumali sa kanila. Kung matatalo siya, ipinaliwanag niya na susubukan niyang salakayin si Mori sa paaralan, at kung mahawakan niya ito kahit isang beses, dapat sumama sa kanila si Mori. Sa tingin niya ay katawa-tawa ito, ngunit walang pakialam si Tenru at sinimulang salakayin si Mori, kaya tumakas siya. Kinabukasan, tumungo si Nemo sa bahay ni Mori, ngunit kinakabahan siyang pinindot ang kampana dahil alam niyang hindi ito nakatira mag-isa. Bigla niya itong nakita, kaya nagpalit siya ng anyo ng pusa at nakilala siya nito, kaya niyaya niya ito sa kanyang bahay. Nakikita namin sina Nico at Kanji na nanonood ng A-comedy show tungkol sa mga pusa, na nagpapatawa kahit kay Mori. At napansin nilang bumalik na ang pusa, kaya tinanggap siya ni Nico, ngunit hindi niya sinasadyang nabuhusan siya ng isang tasa ng gatas, kaya nagpa siya si Mori na linisin siya. Sa una ay nag-aalangan si Nemo, ngunit pumayag siyang maligo at nakakaramdam siya ng pahinga. Pero alam niyang hindi siya dapat makatulog dahil mauuwi ito sa isang awkward na sitwasyon. Ngunit kapag pinatuyo niya ang kanyang buhok, muli itong nakatulog at nagiging anyong tao. Pero walang pumapansin sa kanya dahil busy sila sa panonood ng TV. Kaya lumabas siya roon at pumasok sa malapit na kagubatan. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay na mapanganib at nakahanap siya ng isang maliit na kubo, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Ngunit napagtanto niya na ang isang warlock ay naghahanda sa pag-atake kay Nico, kaya siya ay nagmamadaling bumalik upang balaan sila. Sa paaralan, napansin ni Mori na nagsisimula ng umulan, kaya sinabihan niya si Kanshi na tumingin sa paligid ng paaralan at siguraduhing maayos ang lahat. Sinabihan niya si Nico na dumiretso na sila sa bahay ngayon dahil nag-aalala siya sa hula. Ngunit sila ay nag-ambala ni Nemo. Nakita namin si Gami na binubuli ng isang mag-aaral na nagngangalang Muto, nahabol sa kanyang mga snaker, at nag-aalok siya ng candy kay Gami, na sinasabi sa kanya na ito ay magpapalakas sa kanya upang matupad ang kanyang mga hangarin. Ngunit tinanggihan ni Gami ang alok, at sasampalin siya ni Muto. Ngunit dumating si Kanshi upang iligtas at pinigilan si Muto. Sinubukan ni Gami na kumilos na parang wala siyang problema, ngunit sa huli ay umiiyak siya, at napansin ni Kanshi ang candy. Kaya't inihayag ni Muto na ito ay tinatawag na drops, at inaalis nito ang mga inhibitor ng sinumang kumuha nito. Sinabi niya na ang kailangan lang nilang gawin ay punan ng isang form sa isang lihim na website at ang mga drops ay ihahatid sa kanilang address. Kaya naisip ni Kanshi na iulat ito sa pulisya, ngunit ipinaliwanag ni Muto na hindi ito makakatulong dahil ang mga drops ay normal na candy lamang. Nalilito si Kanshi, iniisip kung paano ko matatanggal ang mga inhibitor kung ito ay isang candy lamang. Ngunit sinabi ni Muto na hindi rin niya alam. Nagtataka siya kung ginamit ang magic para likhain ito, at tinanong niya si Muto kung sino ang namamahagi ng mga drops sa paaralan. Kaya't ibinunyag niya na ito ay isang mag-aaral na nagngangalang Wolf, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang hitsura o kung anong grado siya, dahil binibigyan lang niya ang mga mag-aaral ng mga drops sa koryo o sa bakuran ng paaralan. Sinabi ni Muto na alam ng lahat kung gaano mapanganib ang Wolf, at binanggit ni Gami na narinig niya ang mga alingaw tungkol sa kung paano tinatawag na mga aso ang mga taong gumagamit ng mga drops. Samantala, dinala ni Mori si Nemo sa kanyang bahay, kung saan nagsimulang magkwento si Nico tungkol sa kung gaano kaganda ang bahay, na ikinamula ni Nemo dahil nandoon na siya. Nagtataka siya kung alam ni Nico na may pamilyang mangkukulam sa susunod na bayan, at binanggit niya na sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol dito, na sinasabi kay Nemo na maganda itong makilala,
ngunit nahihiya siya dahil nakilala na niya ang mga ito, at hindi niya maipahahayag na sila ay nagsalitin sa pag-aalaga sa kanya noong siya ay isang pusa. Sinabi ni Mori na hindi niya ito mapagkakatiwalaan dahil maaaring masundan niya si Nico, kaya kailangan nilang mag-ingat, ngunit inihayag niya na alam na niya ang tungkol sa prophecy ni Ibuki. Binanggit niya na ang kanyang alerto ay nag-off sa unang pagkakataon kahapon, at ipinaliwanag na ito ay isang spell na nagpapakita kung mayroong isang warlock sa malapit, ngunit si Nico ay walang ideya kung ano ang isang warlock, kaya ipinaliwanag ni Nemo na ang isang mangkukulam na gumagamit ng black magic para sa kasamaan ay isang warlock, at sila ay nasa digmaan sa loob ng mahabang panahon kasama ang mga mangkukulam na gumagamit ng white magic upang itaguyod ang hustisya. Ang mga warlock ay natalo, at pagkatapos nito, ang lahat ng mga mangkukulam ay may alertong spell sa kanila upang makilala nila kapag lumitaw ang isang warlock. Binanggit niya na hindi dapat magkaroon ng anumang warlock na natitira, ngunit ang isang mangkukulam ay maaari pa ring mahulog sa madilim na bahagi at magtago. At sinabi niya na hindi niya nakita ang mukha ng warlock, ngunit nabalitaan niya na plano nilang hulihin si Nico, sa pag-aakalang dapat siyang sundan niya dahil nagtataglay siya ng hindi kapani-paniwalang lakas ng mahika. Nagulat si Mori nang marinig ito, at ibinunyag ni Nemo na si Nico ay isang espesyal na mangkukulam na minsan lang sumama sa 1,000 taon. Sa paaralan, si Conchi ay nakatagpo ng Wolf, na hinamon siya sa isang labanan, ngunit siya ay nabigla nang madaling talunin siya ni Wolf, na nagpaunawa sa kanya na si Wolf ang sakuna sa prophecy. Siya ay nagtataka kung ang mga drops ay nagpalakas sa kanya, at siya ay tumayo upang lumaban muli, dahil siya ay tumangging matalo ng gayong tao. Nagiging invisible siya sa pamamagitan ng paggamit ng balabal at nagawa niyang matamaan si Wolf, ngunit hinawakan niya si Conchi at sinabi sa kanya ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban ay dahil kumukulo ang dugo niya. Sa bahay, sinabi ni Nemo na hindi sinabi sa kanya ng ina ni Nico ang lahat dahil ayaw niyang ma-stress siya. Ipinaliwanag ni Nemo na ang pagkabalisa at takot ay maaaring gawing warlock ang isang tao, na nagpapaisip kay Nico kung ang kanyang kapangyarihan ay makakasakit sa mga tao. Binanggit ni Mori kung paano siya nagkaroon ng isang magaspang na pagkabata dahil sinabi niya sa lahat ng tao sa paligid niya na siya ay isang mangkukulam, at nakaramdam siya ng pagkakasala dahil wala siya roon para sa kanya. Ngunit tinitiyak niya sa kanya na paprotektahan niya ito, na nagpapasaya sa kanya. Bigla silang nakarinig ng ingay, at habang sinusundan nila ito, nakita nila si Conchi na nakahiga sa kanilang pintuan. Kaya pinagaling siya ni Nico, ngunit siya ay napagod, kaya gumawa si Mori ng merienda para sa kanya. Sinabi ni Conchi sa kanila ang lahat ng nangyari, na nagpapaunawa kay Mori sa prophecy. Habang iniisip ni Nemo na isang enchanter ang nasa likod ng mga drops ng candy, sinabi niya na si Wolf ang unang eksperimento, at ang layunin niya ay paramihin ang kanilang hukbo gamit ang mga drops. Ngunit kapag ang hukbo ay lumaki, ang enchanter ang magkokontrol sa kanila. Tinanong ni Mori si Nemo kung saan niya nakita ang warlock, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya matandaan ang eksaktong lokasyon nito, kaya nagpa siya siyang hanapin ito. Sinabihan niya si Conchi na magpahinga bukas habang sila ni Nico ay pupunta sa paaralan, na sinasabi sa kanya na magiging ligtas siya kapag kasama niya ito, at namangha si Nemo sa kung gaano siya kakalmado. Ngunit kinabukasan, nakita namin siyang nagbutel sa dingding habang nagtatanong siya sa isang estudyante tungkol kay Wolf. Pagkatapos noon, habang hinahabol ni Mori ang isa pang batang lalaki, sinubukan siyang tulungan ni Nico sa pamamagitan ng paggawa ng putik sa lupa, ngunit ito ay nagpabagsak sa kanya sa lupa. Aalis na sana ang estudyante, ngunit dumating si Gami at naabutan siya. Sinimulan siyang tanungin ni Mori, kaya sinabi sa kanya ng estudyante kung paano niya nakitang binubugbog ni Wolf ang isang estudyante dahil sa pagtatangkang muling ibenta ang mga drops, at alam niyang plano ni Wolf na tipunan ang lahat ng aso. Di nagtagal pagkatapos umalis ang estudyante, nag-alok si Gami na tulungan sina Mori at Nico, ngunit sa palagay nila mas mabuti kung hindi siya makisali, kaya't ibinunyag niya na nakikipag-ugnayan siya kay Wolf sa pamamagitan ng text. Sinabi niya sa kanila kung paano niya kinailangan na huminto sa skating pagkatapos ng isang aksidente, na naging miserable ang kanyang buhay, ngunit masaya siyang kasama ang mga ito dahil itinuturing niya silang mga kaibigan niya, kaya nagpa siya silang magtiwala sa kanya. Habang pauwi si Mori kasama si Nico, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nemo, na nagpahayag na hindi pa rin niya nahanap ang bahay. Nagtataka si Nico kung ano ang maaari niyang gawin upang makatulong, ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng mahika sa pakikipaglaban dahil lahat ng mga mangkukulam sa pagsasanay ay may nakalagay na limiter sa kanila upang matiyak na hindi sila makapinsala sa mga tao. Samantala,
Napagtanto ni Nemo na ang bahay ay nasa isang magic space at sa tingin niya ay ang pagbubukas dito ay dapat sa isang lugar na hindi madaling maabot ng mga tao, kaya naman nahanap niya ito noong siya ay nasa anyo niyang pusa. Nag-transform siya sa isang pusa at nakapasok sa magic space, kung saan nakita niya si Wolf na nagsasanay sa pamamagitan ng paghampas sa mga puno. Sinabihan siya ng enchanter na kumuha ng 50 aso at atakihin si Nico, kaya sinubukan ni Nemo na lumabas para sabihin sa lahat, ngunit nahuli siya. Papatayin na siya ng enchanter, ngunit pinigilan siya ni Wolf, kaya pinainom na lang niya ng tableta si Nemo, na nagpatulog sa kanya at bumalik sa kanyang anyo ng tao. Sa bahay, pinag-uusapan ni Mori at ng iba pa ang kanilang mga plano, at sa palagay niya ang tanging paraan upang talunin si Wolf ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng suporta sa kanya ni Nico gamit ang kanyang mahika. Sinabi niya kay Conchi na hanapin ang enchanter, dahil kung matalo siya, ang mga aso ay mapapalaya sa kanyang kontrol. Ibinunyag ni Gami na ipinatawag ni Wolf ang mga aso, at habang sinasabi niya sa kanila na sundan siya, nagsimulang makaramdam ng kaba si Nico. Sinabi ni Conchi na gusto niyang mamuhay ng normal, ngunit pagkatapos na makita siya, napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay dapat gamitin para sa ibang tao, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong. Tinanong ni Gami si Mori kung maaari siyang pagalingin ni Nico kung siya ay masaktan, at ipinaliwanag niya na maaari lamang niyang pagalingin ang mga bagong sugat, kaya wala siyang magagawa tungkol sa lumang pinsala ni Gami. Sinabihan sila ni Gami na magpatuloy habang humihinto siya upang itali ang kanyang mga sintas, ngunit nahulog si Mori sa isang bitag at tumalon din si Gami. Nalilito si Mori sa nangyari, kaya isiniwalat ni Gami na nakipagdeal siya sa enchanter, kung saan bibigyan siya nito ng potion para pagalingin ang kanyang mga sugat bilang kapalit ng kanyang tulong. Napagtanto ni Mori na siya ay mula sa isang pamilya ng mga pamilyar, habang si Gami ay tumitingin sa hugis ng gasoklay upang mag-transform sa kanyang anyo na werewolf, at nalaman namin na siya at si Wolf ay iisang tao. Sinuntok ni Gami si Mori, at sa tingin niya ay ang mga taong lobo ang pinakamalakas, ngunit agad na bumangon si Mori at sinuntok niya ito pabalik. Samantala, nagising si Nemo at napagtanto na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nico na nagsasabi sa kanya na ang mga aso ay nagtitipon sa parke. Napagtanto ni Conchi na may nangyari kina Mori at Gami, at alam nilang dihado sila nang wala si Mori, ngunit nagpasya pa rin silang harapin ang mga aso. Ginagamit nila ang spell ni Nico upang itago ang kanilang presensya upang mahanap nila ang enchanter, at maingat nilang iniiwasan ang mga aso habang nilalampasan nila ang mga ito, ngunit napagtanto niya kung ano ang kanilang ginagawa, kaya sinabi niya sa lahat na mayroong isang impostor sa kanila, at lahat sila ay nagsimulang umatake sa isa't isa. Bumalik si Conchi kay Nico, at naisip niyang harapin sila ng mag-isa, ngunit lumipad siya sa ibabaw nila at nagawang hanapin ang enchanter. Itinatago pa rin ni Conchi ang kanyang presensya, at sinubukan niyang atakihin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang bandana upang ipakita ang kanyang posisyon, at ang mga aso ay sumama sa kanya. Sa palagay niya ay tapos na ang laban, ngunit lumalabas na hinati niya ang kanyang katawan sa dalawa, at inaatake siya nito habang siya ay ginulo. Natumba siya, at nakita nilang umaakyat siya sa katawan, ngunit nabigla sila sa liit niya. Ikinwento niya kung paano niya naisip na magiging maayos ang buhay niya nang malaman niyang may dugo siyang mangkukulam, ngunit pagkatapos niyang tumanda, napagtanto niyang miserable pa rin ang buhay niya. Nilapitan siya ng isang misteryosong tao na nag-alok na i-unlock ang kanyang mga nakatagong kakayahan at palakihin ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang katawan ay lumiit bilang kapalit. Iniisip ni Conchi at Nico na siya ay isang tulala para sa pagtanggap ng ganoong deal, ngunit sinabi niya na ang kanyang katawan ay dapat na lumaki pabalik sa orihinal na laki nito pagkatapos niyang makumpleto ang misyon. Sumama sa kanila si Nemo, at nagtataka siya kung nasaan si Mori, kaya binanggit ni Nico na siya at si Gami ay biglang nawala, ngunit ipinahayag ni Nemo na sina Gami at Wolf ay iisang tao, at sinabi niya sa enchanter na dalhin sila sa kanya. Samantala, lumilitaw na magkatugma sina Wolf at Mori, at nagtanong si Mori tungkol sa koneksyon sa isip ni na Wolf at Gami, kaya ipinaliwanag niya na pinanatili niya ang lahat ng alaala ni Gami, ngunit hindi maalala ni Gami ang kanyang ginagawa, at binanggit niya na binuo ni Gami ang kontrata habang kinumpleto niya ang kasunduan. Idinagdag niya na kung gusto niyang makausap si Gami, mag-iiwan na lang siya ng mga tala sa kanyang telepono. At nagtataka si Mori kung ano ang iniisip ni Gami nang lokohin niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi si Wolf na sumagot at inatake siya, na pinatumba siya. At hahantong na sana siya sa pangwakas na suntok, ngunit biglang naging putik ang lupa dahil sa mahika ni Nico, kaya nawalan siya ng paa at ginamit ni Mori ang pagkakataong ibagsak siya sa lupa,
ngunit pagod na si Nico dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang mahika. Sinubukan niyang kumbinsihin si Wolf na huminto, ngunit inutusan siya ng enchanter na alisin si Mori, kaya sinimulan siyang iikot ni Conchi, ngunit ipinakita ni Wolf ang kanyang pack sign at sinabi sa kanila na kung papatayin nila siya, mamamatay din siya. Nagmamadali si Wolf patungo kay Mori, at iniisip ni Conchi na si Wolf ang nangunguna sa laban, habang iniisip ni Mori kung paanong walang pattern ang kanyang mga pag-atake, na nagpapahirap sa kanila na hulaan. Ibinagsak niya si Mori sa lupa at sinabihan siyang aminin ang pagkatalo, ngunit tumanggi siyang sumuko at umatake ng may mga suntok. Napagtanto ni Conchi na ginagawa niyang umiwas si Wolf sa isang partikular na direksyon, at napansin ni Wolf na sinusubukan siyang itulak ni Mori patungo sa putik, kaya tumalon siya sa kabilang direksyon, ngunit hinulaan ito ni Mori at natamaan siya. Nagsimulang dumugo si Wolf, at habang nabalisa ang kanyang paningin, nagpaulan si Mori ng mga suntok mula sa itaas upang talunin siya. Sumugod si Nico kay Mori nang hindi nag-iisip, at sinubukan niyang pigilan ang sarili, ngunit niyakap niya ito at nagsimulang umiyak. Pagkatapos nito, hiniling nila sa enchanter na tapusin ang kasunduan kay Wolf, ngunit alam niya na alisin nila siya kung gagawin niya iyon. Tiniyak sa kanya ni Nico na hindi siya sasaktan, at inalok niyang kausapin ang kanyang ina para makahanap sila ng matutuluyan. Tinanong niya ang enchanter kung sino ang utak sa likod ng plano, ngunit nang ilahad na niya ang kanilang pangalan, biglang bumalik ang kanyang katawan sa normal nitong laki at naging alikabok. Bumalik din si Gami sa kanyang normal na sarili, at ibinunyag niya na wala na ang pack sign dahil ninakaw ang magic ng enchanter. Nakita nila na siya ay malubhang nasugatan, kaya nag-aalok si Nico na pagalingin siya at sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa tulong nito, ngunit gusto niyang marinig ang kanyang kwento. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang paliguan, at nagtataka si Gami kung bakit hindi sila nagagalit sa kanya, ngunit sinabi ni Mori na kahit nagalit siya, alam niyang ginawa ni Gami ang lahat para gumaling ang kanyang pinsala. Samantala, sinabi ni Nemo kay Nico na nagsisinungaling ang enchanter tungkol sa pagkakaroon ng all-healing medicine dahil gawa ito sa pusod ng isang mangkukulam pagkatapos niyang ipanganak, ngunit imposible para sa enchanter dahil hindi siya ipinanganak na mangkukulam at iniisip ni Nico na bigyan siya ng gamot kay Gami. Kaya binalaan siya ni Nemo na aktibo pa rin ang hula, ngunit nagtitiwala siya na paprotektahan siya ni Mori at ng iba pa. Dinala sila ni Gami sa kanyang bahay, kung saan napagtanto nila na hinahabol niya ang gamot para sa kanyang ina, na nawalan ng kakayahang maglakad pagkatapos ng aksidente. Ibinunyag niya na iniisip na niya ang pagtigil sa skating bago ang aksidente dahil ayaw niyang bigyan siya ng hindi patas na kalamangan ng kanyang werewolf powers. Ngunit nasugatan ng aksidente ang kanyang ina, at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para gumaling ito dahil naaksidente sila habang dinadala siya nito sa isang kompetisyon. Binigyan siya ni Nico ng gamot kaya ibinuhos niya ito sa binti ng ina at agad itong tumayo na ikinaiyak ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Gami na ang kanyang ina ay pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho sa isang proyekto at ayaw niyang mamuhay ng mag-isa kaya tinanong niya si Nico at ang iba pa kung maaari siyang lumipat sa kanila, at lahat sila ay sumang-ayon dito dahil sa tingin nila ay makakatulong siya sa kanila na protektahan siya. Kinabukasan, sa paggising ni Gami, nahihiya siya pagkatapos makita ang iba, at alam niyang makikita niya sila araw-araw, ngunit iniisip niya kung paano niya ito kakausapin. Lahat sila ay nagtatanong sa kanya kung kumusta siya, ngunit binibigyan niya sila ng iba't ibang mga sagot tungkol sa kung ano ang ginagawa niya kagabi, at napagtanto nilang sinusubukan niyang kumilos ng cool. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kung paano siya mag-transform kung makakita siya ng hugis gasoklay, at binanggit na may makasariling personalidad si Wolf. Kaya mahirap siyang i-handle. Napansin niya na kahit papaano lahat ng babae ay naaakit kay Wolf, na ikinagagalit niya dahil si Wolf lang ang nakakapagpasaya sa mga babae habang siya ay natigil sa paglilinis. Binanggit ni Mori na dapat nilang alisin ang lahat ng mga hugis gasoklay sa bahay, ngunit pagkatapos nilang makumplito ang gawain, napagtanto nila na si Gami ay naging wolf dahil tumingin siya sa isang croissant. Nakita namin si Wolf na naglalakad sa bayan at ang mga babae ay naaakit sa kanya, ngunit nahanap siya ni Conchi. Sinabi niya kay Wolf na wala siyang pakialam na natalo siya sa kanya, ngunit hindi niya ito mapapatawad sa pagiging sikat sa mga babae. At malapit na silang mag-away, ngunit biglang dumating si Nico at sinabihan si Wolf na mag-transform pabalik kay Gami, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Kaya ipinaalala niya sa kanya na pamilyar siya sa kanya, ngunit binanggit niya na mayroon lamang silang verbal na kontrata kaya poprotektahan niya ito sa tuwing kailangan siya nito, ngunit hindi niya hahayaang kunin nito ang kanyang kalayaan. Sumama si Mori sa kanila at nagpa siya si Wolf na makinig sa kanya mula noong natalo siya sa kanya,
na sinasabi sa kanya na susundin niya ang anumang sasabihin niya hanggang sa matalo niya siya. Bumalik siya kay Gami, na binanggit na hindi niya kinasusuklaman si Wolf dahil inalagaan niya ang sinumang malupit sa kanya. At napapansin niya na hinahangaan din niya ang kanyang lakas. Kinabukasan, nakita namin si Nemo na nakatayo sa labas ng bahay ni Mori at iniisip niya kung paano niya gusto ang isang malakas na pamilyar na tulad niya, ngunit hindi niya maaaring hilingin sa kanya na maging kanyang basalyo. Nagpasya siyang maging anyo ng pusa upang masuri ang sitwasyon at pumasok siya sa bahay. Ngunit laking gulat niya nang makitang doon nakatira si Gami dahil kilala ni Wolf kung sino siya. Ngunit napagtanto niya na hindi siya nakikilala ni Gami at nag-aalala siyang mag-transform siya bilang Wolf. Kaya luminga-linga siya sa paligid at napansin niyang walang anumang hugis-gasuklay na bagay sa bahay. Ngunit nag-transform pa rin si Gami pagkatapos niyang makakita ng crescent shape sa TV at sinimulan niyang kainin ang lahat ng nasa refrigerator nila. Pupunta na siya sa labas. Ngunit sinabi sa kanya ni Mori na maaari siyang manatiling magbabago kung hindi siya magdudulot ng gulo, kaya hindi siya lumabas ng bahay. Pagkaalis ng lahat, nag-transform si Nemo sa kanyang anyo ng tao, at alam niyang kailangan siya nito para tulungan siyang itago ang kanyang sikreto. Nakipag-deal siya sa kanya, na sinasabi sa kanya kung papakitaan niya si Gami ng hugis-gasuklay para magbago siya buwan-buwan, itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit niya kung paano niya layunin na maging mas malakas kaysa kay Mori, ngunit hihina siya kung hindi siya magbabago ng ilang sandali. Kaya kailangan niya ang tulong nito para malampasan si Mori. Ngunit narinig nila na bumalik na si Mori at ang iba pa, kaya mabilis niya itong binuhat, sinabihan siyang mag-transform sa isang pusa. Ngunit naaalala nito kung paano niya ito iniligtas mula sa enchanter, na ikinamulan niya, at nagulat si Nico na ang pusa ay nakakasama sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na ang bawat babae ay naaakit sa kanya, kahit na anong uri sila ay kinabibilangan. Kinabukasan, sinabi ni Nico sa lahat na gusto niyang magluto dahil sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na makakatulong ito sa kanya na maging sikat. Kaya gusto niyang ipakita kay Mori na marunong siyang magluto para mas mapansin siya nito. At lahat ay nagpapaalala sa kanya na anumang oras na siya ay nagluluto, ang resulta ay palaging isang kalamidad. Ngunit determinado siyang gawing gusto ng mga ito ang kanyang luto, at plano niyang magluto ng tanghalian. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng spell para maging masarap ang kanyang pagluluto, at nakahanap siya ng isa, ngunit narinig ni Mori ang kanyang plano. Kinabukasan, gumawa si Nico ng isang disgusting na ulam, ngunit sinimulan niya itong lagyan ng magic powder, sa pag-aakalang ito ay magpapasarap sa pagkain. Ngunit alam ni Mori kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mag-save ng isang ulam, na sinasabi sa kanya na dadalhin niya ito sa mesa. Pagkatapos nito, kinakain niya ang ulam na naipon niya, at nakita niyang hindi maganda ito, ngunit determinado siyang tapusin ito. Iniisip niya kung mas masarap ba ang mga pagkaing may powder, ngunit laking gulat niya nang makita ang kilos ng lahat, at napagtanto niyang napamahal na sila sa ulam. Kaya kinuha niya ang powder at sinabihan si Nico na ipaliwanag kung ano iyon. Ngunit sinubukan niyang bawiin at nauwi sa pagtapon sa kanya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, ngunit sina Conchi at Gami at nagsimulang habulin si Nico, kaya siya mabilis na lumipad palayo kasama si Mori. Ibinunyag niya na ito ay isang spell na ginagamit para mahulog ang mga lalaki sa kanila, ngunit habang lumilipad sila sa ibabaw ng bayan, natapon nila ang powder sa lahat, kaya lahat sila ay nagsimulang tumakbo sa kanya. Nagtago siya kasama si Mori at ibinunyag na ang tanging paraan upang maalis ang mahika ay ang pumili siya ng isang tao sa lahat, na nangangahulugang kailangan siyang halikan ng isang lalaki sa isang lugar sa balat. Kaya hinalikan niya ang pisngi nito, na nagpakansela ng spell, ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyari. Dumating sina Conchi at Gami, at sinabi ni Nico sa kanila na hinalikan lang siya ni Mori, ngunit ipinaliwanag niya na kailangang alisin ang spell, kaya hindi ito isang malaking bagay. Sinabi niya na dapat silang bumalik sa bahay, at nabigla siya sa kung gaano siya kalmado dahil ang kanyang puso ay tumitibok pa rin. Ngunit sa gabi ay nakikita namin siyang nahihirapang matulog dahil hindi niya maiwasang isipin ang nangyari, kaya pinaalalahanan niya ang sarili na manatiling nakatutok. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.